Ang binatang nakahiga ay nagngangalang Austin Cloud. Bagamat siya'y nagal-inang hanggang sa punto ng pagiging immortal at walang kamatayan. Dahil sa kanyang nakaraang buhay ay ipinagbili niya ang sarili sa kapitalismo. Pagkatapos ay naubos ang lakas at namatay habang marami pa siyang hindi nagagawa. Kaya sa buhay na ito, nagpasya siyang maglinang ng immortalidad mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang. At kailangang umuwi. Ang kanyang buhay ay napakatahimik hanggang sa inatasan siya ng matandang puno ng sekta na turuan ng isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Melody Swordheart. Ang binata ay isa lamang disipulo na nasa pinakamababang ranggo sa sekta. Ngunit kailangan niyang turuan ng isang disipulo na itinuturing na kinabukasan ng Azure Cloud Sword Sect. Makatwiran ba ito? Sa huli, may tatago pa kaya ni Austin Cloud ang kanyang tunay na kakayahan para mamuhay ng normal? Hayaan na natin yan at dumiretso na tayo sa pangunahing kwento. Sa isang lugar na tinatawag na Kangyuan Realm, East Wasteland, Azure Cloud Continent, isang digmaan ang naganap. Ang hangin ay mabigat, na may madidilim na ulap na bumabalot sa kalangitan. At sunod-sunod na mga kidlat ang tumatama. Ang mga mapanganib na lilang kidlat ay direktang tumama sa isang mataas at malaking batong bundok. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa harap ng Demon Shadow Blood Array. Hanggang dyan lang pala kayo. Azure Cloud Sword Sect, isang daluyong ng demonyong enerhiya ang direktang tumama sa isang tao. Napakalakas nito kaya't ang alikabok ay lumipad sa paligid. Ang demonyong enerhiya ay kumalat sa lahat ng dako. Itinutulak palayo ang ibang mga taong nakasuot ng puti. Muling umalingaw-ngaw ang boses na iyon. Nagbago na ang panahon. Mula ngayon, ang East Wasteland ay magiging teritoryo na ng aming Demon Cloud Sect. Isang braso ang nakasandal sa lupa. Napapaligiran ng mga patak ng dugo. Bumubulong. Demon Cloud Sect. Ang binata, kahit malubha ang sugat, ay buong tapang pa ring sumigaw. Huwag kang mayabang. Naabisuhan ko na si Senior Brother Austin. Pagdating niya, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Sa mga pangunahing disipulo ng Azure Cloud Sword Sect, mayroon bang may apelyidong Austin? Tanong ng isang tao sa likuran niya. Siya ay isang lalaking may malaking pangangatawan. Mataas ang ayos ng buhok, at mukhang marangal. Napapalibutan siya ng mga mapanganib na itim na enerhiya. Sa harapan ay 5 mapanganib na tao. Muling nagsalita ang isa. Natatandaan ko. Wala naman. Isang matandang lalaki na may nakakatakot na mukha at matutulis na pangil ang ngumisi ng may panghahamak. Hindi man lang kasama sa 10 pangunahing disipulo. Pero gusto mong labanan ng aming Demon Cloud Sect. Lumipad siya paitaas. Nagsasalita sa mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect sa ibaba. Sabihan niyo ang inyong Senior Brother Austin na pumunta rito para kunin ang inyong mga bangkay. Isang malakas na suntok mula sa anyong tao na iyon ang bumagsak. Mula sa kung saan, isang binatang may mahabang buhok ang biglang lumipad paitaas. Itinaas ng taong iyon ang kanyang kamay upang harangin ang suntok. Lumilikha ng isang malakas na aipo-aipo ng hangin na nakaapekto sa lahat ng bagay sa paligid. Nang makita ang eksenang iyon, ang demonyong pinuno ng Demon Sect ay nagulat at sumigaw. Ano? Sa ibaba, ang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect ay mahigpit na nagyayakapan. Masaya at naluluha, marahang nagtatanong, ha, naligtas na ba tayo? Ang binatang kanina ay masayang nagdikit ng mga palad at malakas na sinabi. Senior Brother Austin. Ang binatang iyon ay si Austin Cloud. Tiningnan niya sila ng kanyang mga mata at dahan-daang nagsalita. Mabutit nakarating ako sa tamang oras. Isang tunog ang umalingaw-ngaw, na nagpalingon sa kanya. Ang matandang lalaki kanina ay naiinis na nagsalita ng nagmamadali. Kinontrol niya ang anyong tao. Nag-ipon ng demonyong enerhiya upang atakihin si Austin Cloud. At sumigaw, dumating ka para magpakamatay, upang pigilan ang atake. Marahan lamang na iwinasiwas ni Austin Cloud ang kanyang espada. Isang was-iwas lang iyon. Ngunit pinutol nito ang malaking anyong tao at nagpatalsik sa 5 miyembro ng Demon Cloud Sect mula sa likuran. Nang matapos ang labanan, ang madilim na ulap ay nawala. Ibinabalik ang maaliwalas na asul na langit. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa. May isang boses na nagtanong. Anong nangyari? Tapos na ba? Ang matandang lalaki kanina ay bumagsak na rin. Sa tabi niya ngayon ay isang itim na tableta ng gamot. Ayos lang ba kayong lahat? Tanong ni Austin Cloud sa lahat.
Ang disipulong kanina ay lumapit din upang kunin ang bote ng tableta na ibinigay niya. Umalingaw din ang mga boses ng ibang disipulo. Maraming salamat, Senior Brother Austin, sa pagtulong. Sinisi ni Austin Cloud si Ryan. Junior Brother Ryan, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag kang makialam? Kung hindi ako dumating ng mabilis sa pagkakataong ito. Nahihiyang sumagot si Ryan. Tama po ang turo ni Senior Brother Austin. Ngunit ang mga demonyong cultivator na iyon ay talagang napakalupit. 100,000 cultivator ang isinakripisyo sa dugo sa Azure Void City. Para lamang pinuhin ang Blood Essence Pearl. Kahit na may gumawa ng labag sa katwiran ng sekta. Pansamantala akong nagpadala sa bugso ng damdamin. Pinayuhan ni Austin Cloud ang nakababatang lalaki. Huwag kang magpapadala sa mga makalumang ideya ng sekta. Ang pamumuhay ng simple at ayon sa sariling kakayahan ang ating tunay na landas ng paglilinang. Nang marinig iyon ni Ryan, nalito siya at sinabi, "Ha, si Senior Brother Austin ay nagsasabi na naman ng mga bagay na mahirap intindihin." Sa sandaling iyon, sa lupa, ang itim na tableta kanina ay biglang naglabas ng itim na enerhiya. May naramdaman si Austin Cloud. HMM. Isang taong may kakaibang anyo, maitim na balat, at puting pilak na buhok ang lumitaw. Siya ang Evil Cloud Ancestor. Sumigaw siya ng malakas. Sino ang nangahas na saktan ang mga disipulo ng aming Demon Cloud Sect? Ginamit niya ang kanyang divine ability, ang Demon Shadow Hand, at agad na bumagsak ang isang mapanganib na itim na kamay. Galit na sumisigaw. Naghahanap kayo ng kamatayan. Nang makita ang eksena sa harap niya, nakilala siya ni Ryan at sumigaw. Ito ang elder ng Demon Cloud Sect, si Evil Cloud Ancestor, isang cultivator na nasa ikapitong antas ng Purple Mansion Realm. Hindi nagsalita si Austin Cloud. Tahimik lamang na hinugot ang kanyang espada. Isang malaasol dagat na liwanag ang lumitaw sa buong kalangitan. Malamig na nagsalita si Austin Cloud. Hindi ka pa rin titigil. Ang kamay ng kalaban ay umikot upang harapin ang mapusyaw na asul na liwanag ni Austin Cloud. Na nagpakalat nito sa lahat ng dako. Nanlaki ang mga mata ni Evil Cloud Ancestor. Iniisip, kaya niyang salagin ang isang atake ko mula sa ikapitong antas ng Purple Mansion Realm. Tinakpan niya ng kamay ang ngiti sa kanyang bibig at sinabi, "Magaling na bata, sayang kung papatayin kita." Itinaas niya ang dalawang kamay upang akitin si Austin Cloud. Ang aming Demon Cloud Sect ay laging nirerespeto ang malalakas. Bakit hindi ka sumali sa aking sekta? Gagawin kitang pangunahing disipulo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan, kayamanan, magagandang babae, lahat ng gusto mo. Si Austin Cloud ay nakatayo pa rin sa loob ng kanyang protection. Tahimik at hindi sumasagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkomento siya, "Maganda ang alok." Walang ganang nagpatuloy si Austin Cloud. Ngunit narinig ko na ang mga disipulo ng inyong Demon Cloud Sect ay kailangang magpuyat at gumising ng maaga. Magtiis ng hirap, at hinahabol pa ng mga nasa tamang landas. Ang paglilinang ay para lamang sa pagpapakasaysa at pagpatay sa isa't isa. Nagsisikap kayo para sa sarili ninyo. Nang marinig ang mga salita ni Austin Cloud, natigilan si Evil Cloud Ancestor at nag-aalangang sumagot. Kaming mga demonyong cultivator ay walang gaanong mga patakaran kumpara sa mga nasa tamang landas. Medyo komportable ang kapaligiran. Kung sino ang masipag, siya ang mas maraming makukuha. Nang marinig ang mga salitang iyon, dumilim ang mukha ni Austin Cloud at bumulong. HMPH. Kung sino ang masipag, siya ang mas maraming makukuha, na naman. Ang trabaho sa Azure Cloud Sword Sect ay napaka-stable. At isa pa itong kagalang-galang na malaking sekta. Napakaganda ng buhay ko rito. Ngayon lamang hinawakan ni Austin Cloud ng buo ang kanyang espada. Iniisip, ngayon gusto mo akong lokohin. Galit siyang sumigaw, "Labanan!" At nagsimulang magpakawala ng malalakas na atake ng kidlat na espada patungo kay Evil Cloud Ancestor. Dahil sa mga hiwang tumatama sa paligid ng kanyang katawan, nagulat si Evil Cloud Ancestor at sumigaw. Isa pang atake ang tumagos sa katawan ni Evil Cloud Ancestor. Nag-iiwan lamang ng mga lilang marka ng demonyong enerhiya. Isang malaking pagsabog ang naganap, na nagpalaho sa matanda. Itinago ni Austin Cloud ang kanyang espada. Ang mukha ay puno ng pagmamataas. Magaling. Nang makita ang lahat, masayang sumigaw si Ryan. "Sinabi ko na sa inyo.
Tama ang tawagin si Senior Brother Austin, di ba? Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Austin Cloud. Sa likuran naman, ang ibang mga disipulo ay gulat na gulat. Nanginginig at nagyayakapan. Hindi ba ako nananaginip? Ganyan ba kalakas ang Roman sword technique ng ating sekta? Si Senior Brother Austin ay nakakatakot sa lakas. Si Evil Cloud Ancestor ay nakahandusay sa lupa. Ang katawan ay malubhang nasugatan. Maraming bahagi ang nawala. Bumulong siya. Bakit? Si Austin Cloud ay nakatayo sa itaas. Nakatingin sa ibaba. Malamig na nagsalita. Maraming taon na akong nandito. Matagal ko nang nabasa ang mga daya mo. Naiinis na nagpatuloy si Austin Cloud. Nang ahas kang magyabang sa harap ko. Talagang pinapahiya mo lang ang sarili mo. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Evil Cloud Ancestor. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong itanong ay bakit ka napakalakas. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang katawan ay hinigop pabalik sa itim na tableta. Inabot ni Austin Cloud ang kamay upang kunin ang tableta. Biglang may sumabog, na nagpatakbo sa kanya palayo. Kasabay nito, isang itim na enerhiya ang lumitaw at mabilis na tumakas mula sa kanya. Nang makita iyon, naitanong niya sa sarili, True Spirit out of body. Isang kumpol ng lilang liwanag ang bumuo ng mukha ng tao. Nagmumula sa daluyong ng demonyong enerhiya. Nakangiti ng kakaiba, mabilis na hinawakan ni Austin Cloud ang kanyang espada. Seryosong nagsabi, saan ka pupunta? Biglang may malakas na tunog mula sa kung saan. Na bahagyang nagpatigil sa kanya. Ang sunod-sunod na tunog ng kampana ay nagpatigas sa kanya sa ere. Kinuha niya mula sa kanyang damit ang isang relo. Pagkatapos ay tiningnan ito na may mukhang nag-aalinlangan. HMM. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip, lumingon siya at lumipad sa ibang direksyon. Sinasabing, hayaan na. Ang mahalagang misyon naman na iligtas ang mga nasa tamang landas ay natapos na. Anong ginagawa ni Senior Brother Austin? Pinalaya niya ang elder ng Demon Sect ng ganoon lang. Sabi ng isang disipulo na may pagtataka. Isa pang disipulo ang nagsalita ng may pag-aalinlangan. Malinaw na isang espada na lang. Bakit hindi niya itinuloy ang paghabol? Nang makita ang kanilang reaksyon, kalmadong sinabi ni Ryan, hindi niyo alam. Sinulyapan niya sila at nagpatuloy. Si Senior Brother Austin ay sumusunod sa landas ng paglilinang na 9 to 5. Ibig sabihin, 9 ng umaga papasok, 5 ng hapon uwian. Pagkatapos ay itinuro niya ang araw at malakas na sinabi. Lumubog na ang araw. Ayon kay Senior Brother Austin. Oras na para. Nang marinig ang paliwanag ni Ryan. Ang dalawang kanina ay hindi makapagsalita. Ngunit alam ng lahat sa kanilang isip na oras na para umuwi. Si Austin Cloud ay lumilipad pa rin sa itaas. Mahina akong nagsasabi. Totoo nga. Ang kanyang mukha ay pagod habang nagbubuntong hininga. Nakakainis talaga kapag malapit na ang oras ng uwian saka pa sila magbibigay ng misyon. Kailangan ko na namang mag-overtime. Ito ang East Wasteland, Azure Cloud Continent, Azure Cloud Sword Sect, isang masukal na bangin, sa itaas ng isang tuktok ng bundok, napapaligiran ng mga mapanganib na hagdanan. Sa ibaba ay mga taong lumilipad gamit ang kanilang mga espada. Sa oras na ito, sa training ground, isang hilera ng mga tao ang seryosong nag-iindayog ng espada. 2 taong lumilipad gamit ang espada ang nagsimula na ring bumaba. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw na puno ng pagod. May mga binatang humihingal dahil sa pagod. Sa pader ay mga salitang nagbibigay sigla. May nagsalita, tingnan mo yung taong yun. Nagtatamad na naman. Ang boses ay puno ng pagkainis habang nakatingin sa likuran. Doon, may isang taong nakahiga ng elegante. Nagpapahinga. Ang isa pa ay naiinggit na nagsalita. Nakakainis. Akala mo kung sino siyang tunay na core disciple. Isang eye mask na hugis rakon ang nakatakip sa mata ng binata. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. Mahimbing na natutulog. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa paligid ng walang ayos. Ang 2 kamay ay magkakros sa likod ng ulo. Bahagyang nakaawang ang bibig. Matangkad ang pangangatawan. Nag-inat siya ng tamad na parang pusa. Ngumuso. Pagkatapos ay bumantong hininga. Itinaas niya ang eye mask. Lumitaw ang kanyang gwapong mukha. Siya si Austin Cloud. Kagabi, hating gabi na ako nakauwi sa sekta. Hindi ako nakatulog ng sapat. Ang kanyang mukha ay halatang puno ng pagkainis. At ang kanyang kalooban ay unti-unting naging matamlay. Kung alam ko lang,
Hindi na sana ako naging core disciple. Palagi na lang akong binibigyan ng mga nakakainis na misyon na ganito. Ang kanyang magandang mukha ay kumunat ng husto. At isang bakas ng kalituhan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi namamalayan. 5 taon na pala ang nakalipas. Naalala ni Austin Cloud ang nakaraan. Ang sarili niyang nakahandusay sa mesa sa opisina. Sa tabi ay mga nagkalat na tableta. Dahil sa walang tigil na 976 na overtime. Ang mukha ng manager ay nakakatakot. Itinuturo siya at ang mga tableta. Nagtatamad ka sa harap ko. Bumangon ka at magtrabaho. Kung hindi mo matatapos, huwag kang umuwi. Ang bibig na iyon ay malinaw na lumitaw sa harap ni Austin Cloud. Isang boses ng babae ang nagsalita. Hindi maganda, hepe. Mukhang hindi siya ayos. Tumawag kayo ng 120. TSK. Tulungan niyo siyang isave ang mga dokumento. Isa pang boses ang sumunod. Nagpatuloy siyang mag-isip. Bigla akong namatay. Naalala ni Austin Cloud noong nakahandusay siya sa lupa. May ilang paru-parong lumilipad. Bigla siyang napunta sa mundong ito ng pantasya. Wala siyang maintindihan at bumulong. Nag-transmigrate ako. Natigilan siya habang nakatingin sa tanawin sa ibaba. Dito, ang aking pagkakakilanlan ay isang maliit na core disciple sa Asher Cloud Sword Sect. Noong panahong iyon, ang hangin ay umiihip ng malakas. Tanging mga dahon na lang ang humuhuni habang nahuhulog sa lupa. Ang mga usapan ng mga elder ay walang tigil na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, Austin Cloud. Bilang isang core disciple, dapat kang magsikap pa. Anong 9 ng umaga trabaho? 5 ng hapon uwian. Kalokohan ang sinasabi mo. Sa edad mo, paano ka makakatulog? Dapat kang maglinang hanggang sa makalimutan mong kumain at matulog. Itinuro siya ng elder at inutusan. Tamad ka talaga. Wala pa akong nakitang kasentamad mo. Noong panahong iyon, yumuko lamang si Austin Cloud at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, sa kanyang puso, may isang matibay na determinasyon. Upang hindi maulit ang dating pagkakamali. Nanumpa akong hindi na mag-o-overtime sa mundong ito. Hinding-hindi na mag-o-overtime. Hindi ko lang inaasahan. Nagpatuloy si Austin Cloud sa pag-iisip habang nakatingin sa mga disipulong masigasig na nagsasanay ng espada. Na dito rin ay ganito kakompetitibo. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw, na nagpalingon sa kanya. Senior Brother Austin. Si Ryan iyon. Lumapit siya sa kanya at sinabi, Senior Brother Austin, pinapatawag ka ng Sect Master tungkol sa misyon kahapon. Gusto niyang tanungin ka tungkol sa ilang detalye. Sinulyapan siya ni Austin Cloud. Yumuko. Pagkatapos ay dahan-daang nagtanong. Hindi niyo naman isiniwalat ang tungkol sa akin, di ba? Ngumiti ng masaya si Ryan. Wala po, sinabi ko na sa kanila. Tungkol sa lakas ni Senior Brother Austin. Mananatiling lihim ang lahat. Hinawakan ni Austin Cloud ang balikat ni Ryan at sinabi, Magaling, magaling. Kampante na ako. Mauuna na ako. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit habang sinasabi. Sa susunod na pagkakataon, tuturuan kita ng ilang galaw. Nang marinig iyon, nanginginig na sumigaw si Ryan. Maraming salamat, Senior Brother Austin. Pagkatapos niyang magsalita, lumipad na paitaas si Austin Cloud nang hindi lumilingon. Iniwan si Ryan na sumisigaw. Palem, Senior Brother Austin. Sa pangunahing bulwagan ng Sect Master, si Austin Cloud ay dahan-daang naglalakad patungo sa pintuan ng bulwagan. Sa Kangyuan Realm, may kabuuang 6 na antas ng Cultivation Realm. Mula mababa hanggang mataas. Una ay ang elementarya, katulad ng disipulo kanina. Espesyal sa mga ito marahil ay ang mga taong tulad ni Austin Cloud, na nagsesel ng sariling lakas. Sa huli ay 2 uri na ganap na magkaiba ang aura. Isang maliwanag, isang madilim, mukhang magkasalungat, ngunit ang kanilang lakas ay malinaw na hindi gaanong nagkakalayo. Bawat antas ng Cultivation Realm ay nahahati sa 9 na layer. Sa sandaling ito, nakapasok na siya sa pangunahing bulwagan. Nakatingin sa taong marangal na nakaupo sa trono. At ang isang ito ay mas mataas pa ang antas. Ang lalaki ay may madilim at seryosong mukha, ang Sect Master ng Asher Cloud Sword Sect. Si Elder Wen Jian, isang walang kapantay na eksperto sa ika-6 na antas ng Ascension Realm. Na may palayaw na, 2 eyes. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ngunit sa kaibuturan ay may malinaw na bakas ng katalinuhan. Ang kanyang panga ay matigas.
Ang mukha ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang karisma. Ang Azure Cloud Sword God. Itinaas niya ang kamay at ngumiti. Sect Master. Magandang umaga. Munting Austin. Magpakaseryoso ka. Ito ang pangunahing bulwagan. Malamig na tumingin sa kanya ang Sect Master. Kinuha ni Austin Cloud mula sa kanyang bulsa at sinabi. Ang Cloud Heart Tea na itinanim ko ilang araw na ang nakalipas ay nahinog na. Nang makita ang tsaa sa kamay ni Austin Cloud, bahagyang nagulat ang Sect Master. Pagkatapos ay sumugod siya kay Austin Cloud at sinabi, bilisan mo, patikimin mo ako. Ang sigaw ay bahagyang nagpatigas sa tainga ni Austin Cloud. Ang huling beses na nakainom ako ng Cloud Heart Tea ay matagal na panahon na ang nakalipas. Sino ba ang mag-aakala na ang dakilang Azure Cloud Sword God ay isang adik sa tsaa? Ngumiti si Austin Cloud nang may panlilinlang habang ang isa pa ay sabik pa ring hawak ang kahon ng tsaa. At ako naman, dahil sa aking kaalaman mula sa modernong mundo, nakapagtanim ako ng isang uri ng superior na tsaa. Dahil dito, napakaganda ng aking relasyon sa pamunuan. Ito ay isang sikreto lamang na dapat taglayin. Ang kanyang mukha ay tuso. Ngumuso ng mga empleyado. Bahagyang kumunat ang noo ng Sect Master. Pagkatapos ay umubo ng ilang beses para sa formalidad. Pagkatapos ay sinabi niya, sa misyon kahapon, may nakuha ka ba? Sabi ng mga disipulong bumalik. Iniligtas mo sila. Ang mukha ni Elder Wen Jian ngayon ay seryoso na ulit. Ang mga mata ay bahagyang sumulyap kay Austin Cloud na sumasagot. Ang mukha ni Austin Cloud ay nagpakita ng pagkainip. Nagkataon lang na nailigtas ko sila. Inabot niya ang isang itim na tableta mula kahapon at sinabi, may nahanap akong ganito mula sa isang disipulo ng Demon Dao Sect. Nang makita ang itim na tabletang iyon, bahagyang kumunat ang noo ni Elder Wen Jian. Iniisip, Blood Essence Pearl. Tinanong niya si Austin Cloud. Pareho silang nagsimula ng maging seryoso. Munting Austin, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibinigay din ni Austin Cloud ang perlas kay Elder Wen Jian. Ang perlas ay itim na itim. Tila may naalala ang kanyang mukha. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang Demon Cloud Sect, gusto nilang. Pinigilan siya ni Austin Cloud. Hindi tinanggap at sumigaw ng may takot. Hindi ko alam. Ayokong marinig. Wala akong pakialam. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at sinabi, kung wala ng ibang bagay ang Sect Master, mauuna na ako. Napakabilis nito kaya't hindi siya napigilan ni Elder Wen Jian. At bahagyang lumitaw ang itim na linya sa kanyang noo. Sa kanyang isip, paumanhin. Sect Master, gusto ko lang mamuhay ng mapayapa. Ang mga nakakainis na bagay, pakibigay na lang sa iba. Ang boses ni Elder Wen Jian ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad, na agad na nagpahinto kay Austin Cloud. Tumigil ka. Ang tono ng kanyang boses ay unti-unting tumaas. Munting Austin, hindi tungkol sa iyong kontribusyon sa pagtatanim ng Spirit Tea ang gusto kong sabihin sa iyo. Ngunit bilang isang core disciple, hindi ka maaaring maging tamad ng ganyan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Tatanungin kita, noong nakaraang linggo, malinaw na ikaw ang nakatakdang magpaliwanag ng sword techniques sa mga disipulo. Pero bakit hindi ka pumunta? Itinuro ni Elder Wen Jian si Austin Cloud nang may galit. Nang marinig iyon, bahagyang lumingon si Austin Cloud at sinabi, noong ako na ang nakatakda, lampas na sa oras ng 9 AM trabaho, 5 PM pahinga. Ito ang aking patakaran. Sana maintindihan ng Sect Master. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Elder Wen Jian ay puno ng galit at sumigaw. Dahil sa iyong pagliban sa pagtitipon para sa sword techniques, 4 na Hallmaster ang pumunta sa akin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, na nagpahinto kay Austin Cloud. Gusto nilang tanggalin sa pwesto ang isang core disciple na tulad mo. Lumingon si Austin Cloud at sinabi, talaga bang sinabi nila iyon? Nang maramdamang hindi maganda ang sitwasyon, naisip ni Elder Wen Jian. Nako, masyado yata akong naging marahas sa sinabi ko. Agad siyang nagsalita, munting Austin. Ang mukha ni Austin Cloud ngayon ay humahadjejek. Ang ngiti ay maningning. Ang mukha ay sariwa. Ngunit sa kanyang isip, kung ibaba ako sa pagiging inner disciple, tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na magreklamo tungkol sa aking catamaran. Tinanong ni Austin Cloud si Elder Wen Jian nang may pananabik. Sect Master, kailan niyo tatanggalin ang aking pagiging core disciple?
Nagpadilim ito sa mukha ni Elder Wenjian at nagngalit ang ngipin. Ikaw, itinuro niya si Austin Cloud. Sa panaginip mo, mula nang itatag ang Azure Cloud Sword Sect, wala pang core disciple na natanggal sa pwesto. Ang tanggalin ka ay parang sampal sa aking mukha at sa mga elder. Sa sobrang galit, bahagyang damyugaw ang gilid ng kanyang labi. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang napaluha si Austin Cloud. Nakakainis. Alam ko na, wala namang ganoong kagandang bagay. Isang tunog ang umalingaw-ngaw, na nagpalingon sa kanilang dalawa. Nagbibigay pugay sa Sect Master at kay Senior Brother Austin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elder Wenjian. Oh, Melody Swordheart, nandito ka na. Isang babaeng may maikling buhok ang humakbang patungo sa kanilang dalawa. May libu-libong inner disciple na araw-gabi ay umaasang maging core disciple. Nagtataka siyang kumunat ang noo. Si Senior Brother Austin ay gustong isuko ang pambihirang pagkakataong ito. Bakit? Ang babae ay may magandang mukha. Kaakit-akit na tindig ang nangungunang core disciple ng Azure Cloud Sect. Si Melody Swordheart. Tiningnan ang taong nasa harap niya. Hindi pa sumasagot si Austin Cloud. Si Melody Swordheart, core disciple ng Azure Cloud Sword Sect. Tunay na isang kagandahan. Bata pa ngunit ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-4 na antas ng Purple Mansion Realm. Ang kanyang lakas at kasikatan ay parehong nasa tuktok. Ang kanyang mapusyaw na asul na buhok ay magandang kamakaway sa hangin. Itinuturing siyang kinabukasan ng Azure Cloud Sword Sect. Ang babaeng iyon ay may napakagandang mukha kaya't natigilan si Austin Cloud. Bahagyang nanigas si Austin Cloud. Lumingon sa likuran. Iniisip ang tungkol sa kanyang sariling katayuan. Core Disciple. Ika-55 sa ranggo ng Azure Cloud Sword Sect. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Tumalikod. At dahan-daang nagsalita. Junior Sister Melody. May hindi ka alam. Matagal na akong natigil sa Spirit Palace Realm. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nagtaka ang mukha ni Melody Swordheart at tumingala. Kaya gusto kong magsimula muli mula sa inner sect. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Ang mukha ay determinado. Patatagin muli ang pundasyon. Pagkatapos ay gumawa ng breakthrough. Gumamit ng paikat na daan upang umangat. Tulad ng kasabihang, balikan ng luma upang matuto ng bago. Agad na nagulat ang babae. Napanganga. Hindi ko inaasahan na si Senior Brother ay may ganyang kasigasigan. At napakalalim pa ng kanyang pangunawa sa landas ng paglilinang. Ganap na iba sa mga chismis. Buong lakas siyang yumuko kay Austin Cloud. Mababaw lang pala ang kaalaman ni Melody Swordheart. Iwinagayway ni Austin Cloud ang kanyang kamay. Ngumiti, at sinabi, "Hi, Junior Sister. Masyado kang mapagkumbaba." Nang makita ang lahat, kahit si Elder Wenjian ay napabuntong hininga na lang. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Munting Austin. Kaya ko tinawag si Melody Swordheart dito." Bahagyang huminto ang kanyang boses. Pagkatapos ay nagpatuloy. Ay dahil ang ilang Hallmaster ay may hiling para sa iyo. Bahagyang tumingin si Austin Cloud kay Elder Wenjian. Nakakunot ang noo. Anong hiling? Ngumiti ng malapad si Elder Wenjian. Itinaas ang kamay upang ipaliwanag. Gusto nilang ikaw. Ang tono ng boses ng Sect Master ay pantay. Na nagpatahimik sa dalawa. Kasama si Melody Swordheart. Ay magsagawa ng isang misyon upang matutunan ng mga katangian ng kasipagan na dapat taglayin ng isang nangungunang core disciple. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagtakang nagtanong si Melody Swordheart ng, "Ha?" Habang ang katabi niyang si Austin Cloud ay nanigas sa takot. Mahina niyang tinawag, "Sect Master." Ang kanyang boses ay madilim at nanginginig. "Nagbibiro ka, di ba?" Ang kanyang mukha ngayon ay payat na payat. Butot balat na lamang. Kasing abo ng abo. Naalala niya ang mga ginawa ni Melody Swordheart para magsanay puno ng mga pagsubok. Si Melody Swordheart ang nagpasiklab ng kompetitibong kapaligiran sa sekta. Maaaring tawaging, hari ng panggugulo. Nanginginig siya sa kanyang kalooban. Ang ganitong uri ng tao ay salungat sa akin. Paano kami magkakasamang magsasagawa ng misyon? Nang marinig ang kanyang sinabi, sumagot din si Elder Wenjian. "Munting Austin. Si Melody Swordheart ang nangungunang core disciple sa ating sekta. Napakaraming pumipila para humingi ng gabay sa kanya. Ngunit hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. Ngayon, makakasama mo siya sa isang misyon. Napakagandang pagkakataon na ito. Ano pa ang ikinaiinis mo?" Sumagot sa kanya si Austin Cloud ng may katatagan.
Sect Master. Nag-aalala lang ako na masyado akong mahina at makakaabala sa paglilinang ni Junior Sister. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nagsalita ng isang makatuwirang pagtutol. Habang iniisip pa rin, hindi rin naman siguro gugustuhin ni Junior Sister na may humahad lang sa kanya, di ba? Sinulyapan niya si Melody Swordheart na may mukhang puno ng kaba at pag-aalala. Agad na sumigaw si Melody Swordheart. Senior brother, masyado kang nag-iisip. Ang kanyang mukha ay maningning at masaya habang sinasabi. Lahat tayo ay magkakapatid sa sekta. Kaya dapat tayong magtulungan at umunlad ng sabay. Ang mukha ni Melody Swordheart ay maningning. Walang tigil na nagsasabi ng mga benepisyong maaaring makamit. At saka, senior brother, maaari mo ring samantalahin ang misyong ito upang patunayan ang iyong sarili at iwaksi ang mga chismis na ikinakalat ng mga tao tungkol sa iyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Austin Cloud ay walang tigil na naglalabas ng mga mapanganib na itim na enerhiya. Ang puso ay natatakot hanggang sa mamatla. Hay nako, gusto pa akong isama para makipagkumpetensya rin ako. Ang kanyang mukha ay takot at naguguluhan. Ipinagdikit niya ang kanyang mga palad ng may kaseryosohan. Ang ekspresyon ni Austin Cloud ay dumilim at seryoso. Sect Master, ang aking misyon ay hindi naman kagyat. Nag-aalala lang ako na walang magdidilig sa mga puno ng tsaa. Maingat siyang nagsalita, umaasang magbabago ang isip ni Elder Wen Jian upang makatakas sa kaibuturan ng kanyang puso. Lagi siyang umaasa. Sect Master, gusto niyo akong bigyan ng misyon kaya't hindi kayo nagdalawang isip na imbitahan si Junior Sister Melody. Ngunit ako ay taong may prinsipyo. Maaari akong magpahinga ng comfortable sa sekta. Bakit pa ako sasama sa isang dalagita sa malayong lugar? Ang kanyang mukha ay unti-unting naguguluhan habang nakatingin sa Sect Master na unti-unti nang dumidilim ang mukha. Dalawang daliri ang kurbado. Bumubuo ng senadoryas ng pagsang-ayon. Bigla itong nagpataka sa kanya at napatingin siya. Isang tunog ang nagpaangat ng ulo ni Austin Cloud. Kinakabahang naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang boses ni Elder Wen Jian ay mapanganib. Austin Cloud, hanggat matagumpay mong makukumpleto ang misyong ito, bibigyan ka ng sect na ito ng 3 araw na bakasyon. Nang marinig iyon, bahagyang natigilan ang mga mata ni Austin Cloud. Ang kanyang mukha ay natulala. Pagkatapos ay tila bahagyang natauhan. Agad na nagsimulang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. 3 araw na bakasyon. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaningning sa kanyang mukha. Hinawakan ni Austin Cloud ang kamay ng Sect Master. Ang mukha ay maningning. Nagsasalita ng may buong katapatan. Sect Master, hindi ito dapat ipagpaliban. Sabihin niyo na agad sa akin ang nilalaman ng misyon at ang lokasyon. Ang kanyang boses ay puno ng responsibilidad at kaseryosohan. Austin Cloud, kahit na kailangan kong umakyat sa bundok ng mga espada o bumaba sa kaldero ng langis, hinding-hindi ako tatanggi. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nainis ang mukha ni Elder Wen Jian at sumulyap. Tanghali na noon, napakainit ng panahon. Si Melody Swordheart ay nagsasanay ng espada. Ang mukha ay seryoso, buong katawan ay pinagpapawisan. Samantala, si Austin Cloud ay pagod na humihikab. Lumapit siya sa lugar kung saan nagsasanay si Melody Swordheart. Matamlay na sinabi, "You, Junior Sister Melody, napakasipag mo naman." Huminto rin siya. Ipinatong ang espada sa balikat. At sumagot kay Austin Cloud. Senior Brother Austin, nahuli ka ng 15 minuto. Bahagyang ipinamayaiwang niya at tumingin sa kanya. Malungkot na sinabi ni Austin Cloud nang marinig ang sinabi ni Melody Swordheart. Bahagyang kumalma ang kanyang kilay. Kung hindi ka matutulog sa tanghali, wala kang lakas sa hapon. Junior Sister, agad siyang tumikim. Ang pinakamahalaga sa paglilinang ay ang samantalahin ang oras para magsanay. Dumating ako sa tamang oras kaninang tanghali. Nakapag-indayog na ako ng 3.000 beses. At ikaw, Senior Brother, bilang isang cultivator sa Spirit Palace Realm, kailangan mo pa ng tulog tulad ng mga ordinaryong tao. Lumapit siya kay Austin Cloud. Bahagyang kumunat ang noo. Seryoso. Samantala, ang mukha ni Austin Cloud ay walang anumang ekspresyon. Muli siyang sumigaw. Hindi ba't masyado ka ng tamad? Ang mga mata ni Melody Swordheart ay nakatitig sa kanya. Ah, tama, may punto si Junior Sister. Pagbalik ko, doblehin ko ang aking pagsasanay. Hindi mapigilan ni Austin Cloud na sumagot.
Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang bagay. Bakit si Junior Sister Melody? Bata pa pero parang matanda nang magsalita. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Pagkatapos ay bumantong hininga. Hindi na maaga. Umalis na tayo. Mabilis silang dalawang sumulong ng may awtoridad. Lumilipad sila sa ibabaw ng mga bundok. Nag-uusap tungkol sa misyon. Senior Brother Austin, ano ang iyong pananaw sa misyong ito? Inutusan tayo ng sect master na imbestigahan ang mga nawawalang taga-nayon sa Tianian Mountains. At ang Tianian Mountains ay malapit sa Azure Void City, kung saan naganap ang blood sacrifice. Nagsalita si Austin Cloud. Pinaghihinalaan ko na ang mga nawawalang taga-nayon ay may kinalaman sa Demon Sect. Sumagot sa kanya si Melody Swordheart ng mahina. Tama ka. Ganoon din ang iniisip ko. Tahimik silang dalawang lumilipad sa hangin. Senior brother, huwag kang mag-alala, sabi ni Melody Swordheart, kahit na nasa ika-6 na antas ka pa lang ng Spirit Palace Realm. Poprotektahan kita. Nang marinig ang kanyang sinabi, sinulyapan siya ni Austin Cloud. Pagkatapos ay ngumiti ng masaya. Maraming salamat, Junior Sister. Tahimik siyang pumuri sa sarili. Hindi ko inaasahan na si Junior Sister Melody ay mapagkakatiwalaan pala. Hindi lang ako makakasandal. Makakakuha pa ako ng 3 araw na bakasyon. Sa pagkakataong ito, malaki talaga ang kita ko. Ang araw sa itaas ay nakangiti pa rin habang nakatingin sa kanilang dalawa. Habang ang isip ni Austin Cloud ay patuloy na puno ng mga iniisip. Maraming salamat, Sect Master. Nagsalita si Melody Swordheart habang nakatingin sa ibaba. Nandito na tayo. Ito ang Tianian Mountains. Sa harap nilang dalawa ay isang maliit na nayon. Dahan-dahan siyang bumaba. Lumingon siya kay Austin Cloud na nakayuko pa rin. Ang kamay ay nasa loob ng bulsa na parang may hinahanap. Senior Brother Austin, hanapin natin ang mga taga-nayon dito para magtanong ng mga pahiwatig. Nang makita iyon, nagtakang nagtanong si Melody Swordheart. Senior Brother Austin, ano sa tingin mo? Hawak ni Austin Cloud ang isang maliit na relo. Bumubulong. Nagtakang tumingin si Melody Swordheart sa kanya. Patuloy na nagbibilang si Austin Cloud, 4.3.2.1. Kasabay nito, nagsimula nang bumaba ang takip silim. Nagsimula na ring takpan ng mga ulap ang araw. Pagkatapos noon, masayang sinabi ni Austin Cloud. Dumating na ang oras ng U. Mahigpit niyang hinawakan ang relo sa kanyang kamay na may masayang mukha. Malakas siyang nagsalita habang tumatakbo na palayo. Kailangan ko nang magpahinga. Ang pagtatanong sa mga taga-nayon ay ipinapasa ko na sa iyo. Junior Sister, bukas na lang ulit. Nagulat si Melody Swordheart dito ngunit hindi niya mapigilan. Ang nayon ay maingay. Lahat ay mabilis na naglalakad. Sunod-sunod na sigaw ng mga nagtitinda ang umaalingaw sa paligid. Sa Dark Fragrance Pavilion Taoist Temple, pumasok si Austin Cloud. Bigla siyang humarap sa tahimik na espasyo ng silid. Innkeeper. Isang silid. Sa loob ay mga mesang kainan na maayos na nakaayos. Ang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng counter ay seryosong nakikinig sa kanyang sinabi. Kahit may customer, ang kanyang kalooban ay matamlay. Nagsalita lamang ng hindi man lang gumagalaw. Isang pirasong pilak. Inabot niya ang pilak. Mabilis ding sumagot ang lalaki. Ikalawang palapag. Kaliwa. Ang silid ay nasa dulo ng pasilyo. Hawak ang susi sa kamay. Sinulyapan niya ang kamay ng lalaki. May mga gumagalaw na galami ng alimango na nagpataka kay Austin Cloud habang tinitingnan ito. Bahagyang hindi komportable ang kanyang pakiramdam. Ngunit naisip niya, bahala na. Oras na para magpahinga. Bumantong hininga siya. Pagkatapos ay umiwas ng tingin at dahan-daang umakyat sa itaas. Nang nakahiga na sa kama, nagsimula na naman siyang mag-isip. Hindi ko alam kung kumusta na ang investigasyon ni Junior Sister Melody. Malalakas na ingay ang umalingaw-ngaw, na nagpagising kay Austin Cloud nang may pagtataka. Lahat ng silid ay nakuha na. Wala nang bakante. Sumagot ang isang boses na puno ng pagkainis. Innkeeper, malinaw namang walang tao sa inn mo. Bakit ayaw mo akong patuloyin? Muling umalingaw-ngaw ang sigaw. Biglang bumangon si Austin Cloud. Hindi naman sa hindi ako magbabayad. Nagulat siya at nalito. Nakatulog pala ako. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Iniisip, medyo hilo pa ako. Pamilyar ang boses na iyon. Innkeeper, si Melody Swordheart ngayon ay nakatayo na. Kinukumpranta ang innkeeper. Hindi ba sapat ang pilak na ito?
Ang lalaki ay mahina pa ring sumagot ng walang emosyon. Sinabi ko nang puno na ang mga silid. Umalis ka na. Nang marinig ang boses ni Austin Cloud mula sa likuran. Natigilan si Melody Swordheart, junior sister Melody. Tumikim siya. Kung sinabi na ng innkeeper na puno na ang mga silid, huwag mo na siyang pilitin. Nang makita si Austin Cloud, natuwa siya. Senior brother Austin, bakit ka nandito? Malamig na sinabi ni Austin Cloud. Innkeeper, papasukin ko si junior sister sa aking silid. Siguro naman ayos lang iyon. Lumingon ang innkeeper ng walang emosyon. Bahala kayo. Tumingin kay Austin Cloud. Bahagyang natigilan ang mukha ni Melody Swordheart. Tila hindi pa naiintindihan. Sa iisang silid kasama mo. Pagkatapos ay sumigaw. Senior brother Austin, tayo. Hindi pinansin ni Austin Cloud at sinabi. Sumunod ka sa akin. Maliban na lang kung gusto mong matulog sa labas. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Ngunit sumagot pa rin. HMM. Ang maliliit na paa ay dahan-daang sumunod kay Austin Cloud. Ang mukha ni Austin Cloud ngayon ay seryoso at malamig. Hindi rin nagpapakita ng anumang emosyon. Inalo ni Melody Swordheart ang sarili. Habang si Austin Cloud ay pumikit lamang at walang pakialam. Tama, hindi naman tayo gagawa ng anumang kaiyahiya. Ano ang ikinahihiya ko? Isang kakaibang kumpiyansa ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isa pa. Si Senior Brother Austin ay nasa Spirit Palace realm lang naman. Kaya kung protektahan ang aking sarili. Sa silid, ngayon lang nagsalita si Austin Cloud. Junior sister, naghapunan ka na ba? Sumagot siya ng isang salita. Hindi pa. Sa mesa ay isang kahon ng masasarap at mag-agarang merienda. Nagtanong siya, gusto mong kumain ng kaunti? Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nagsasalita na parang sinusubukan. Iginiling ni Melody Swordheart ang balikat. Walang tigil na sinasabi sa kanyang senior brother para maintindihan. Senior brother, tayo ay mga cultivator. Kaya dapat tayong maging taimtim at dalisay ang pagnanasa. Huwag tayong magpadala sa pagkain. Walang tigil na nagsasalita, kapag ang kalooban ay dalisay. Saka lamang, isang pirasong cake mula sa kamay ni Austin Cloud ang isinubo sa kanyang bibig. Na nagpatigil sa kanya, si Austin Cloud naman, pagkatapos isubo, ay iwinagayway ang kamay. Ang mukha ay kalmado. Iniwan si Melody Swordheart na namumula. Dahan-dahan niyang nginuya ang cake sa kanyang bibig na may bahagyang pamumula sa mukha. Teka, bakit ang cake na ito ay matamis pero hindi nakakaumay? Pagpasok sa bibig, natutunaw agad. Nagbibigay ng napakasarap na pakiramdam. Parang may malamig na tubig na dumadaloy sa puso. Hindi, malapit na akong malunod sa matamis na cake na ito. Nang kumalma, ang kanyang mukha ay biglang humarap kay Austin Cloud na walang tigil pa ring kumakain ng cake. Sumigaw siya, Senior Brother Austin, paano mo nagawang gumamit ng matamis na cake para atakihin ako ng patago? Sumagot lamang ang kalmadong mukha ni Austin Cloud. Masarap ba? Nahihiya siyang umiwas ng tingin at sumagot. Masarap, masarap. Pagkatapos ay muli siyang nalito. Ang mga pagkain ito ay walang pakinabang sa ating paglilinang. Mas mabuti pang bawasan ang pagkain. Isinandal niya ang baba sa kamay. Ngumisi. TSK. Mali ang sinabi mong iyan. Nagkibit balikat si Austin Cloud at nagpatuloy. Junior sister, naisip mo na ba kung ang pag-iwas sa 5 maanghang na gulay at 3 uri ng karne? At sa mga problema ng mundong ito, ay makakatulong sa mas mabilis na paglilinang. Nagtakang lumingon siya kay Austin Cloud. Hindi ba? Itinaas niya ang kamay. Hindi. Nagpataka ito sa mukha ni Melody Swordheart. Sinulyapan niya ang kanyang kamay at nagpatuloy. Nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi maaaring takasan ng basta-basta. Ang tinatawag na pagtakas ay magpapapagod lamang sa iyo. Magpapagulo sa iyong mga kamay at paa. At mas mahihirapan kang maglinang. Lumapit siya ng bahagya, bumulong ng may pagtataka. Ngunit kung hindi natin kayang maging taimtim at dalisay ang pagnanasa, hindi ba't malulunod tayo sa mundong ito? Kokontrolan ng pagnanasa, paano tayo makakapaglinang? Ang mukha ni Austin Cloud ay seryoso. Naniniwala ako na ang tunay na cultivator ay yung nangangahas na harapin ang mga tukso ng realidad. Matapang na sumusubok, itinuro niya ang kahon ng matamis na cake at sinabi, katulad ng matamis na cake na ito. Kung natatakot ka na ang sarap nito ay makakaabala sa iyo. Lalo mo dapat itong subukan. Masanay ka rito.
Tiningnan ni Melody Swordheart ang direksyon ng kanyang kamay nang hindi nagsasalita. Nagpatuloy si Austin Cloud. Kapag kaya mo nang ituring ang matamis na cake na ito bilang isang ordinaryong bagay, hindi naaapektuhan nito. Saka lamang maituturing na tunay kang nakapasok sa cultivation realm ng clarity of mind. Perception of truth. Itinulak ni Austin Cloud ang tray ng cake patungo kay Melody Swordheart. Ang mukha ay seryoso na parang nagkukwento tungkol sa isang bagay na kahanga-hanga. To perceive truth through truth. It will naturally manifest, unstained amidst manifestations. Then freedom appears. Freedom as usual. That is spontaneity. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang natigilan ang mukha ni Melody Swordheart. Bahagyang iminulat ni Austin Cloud ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan ang ekspresyon ng babae. Medyo natutuwa. Sumagot sa kanya ang tulalang mukha ni Melody Swordheart. Nang makita ang mukhang iyon, naisip ni Austin Cloud, "Nako, patay. Nadulas ako at masyadong maraming nasabi. Makakaya-kayang intindihin ng batang ito ang lahat ng iyon." Masayang tumayo si Melody Swordheart. Humampas sa mesa. Tumayo sa harap niya. Na bahagyang nagpa-address sa kanya. "Senior Brother Austin, naiintindihan ko na." Sumigaw si Melody Swordheart. Na bahagyang nagpatigas sa mukha niya. "Kapag hinarap natin ang pagnanasa at pagkatapos ay tinalikuran ito, saka lamang tayo makakabalik sa pinakasimpleng anyo. Mauunawaan ang dakilang daw." Pagkatapos ay nakita niya si Melody Swordheart na walang habas na kumakain ng mga cake nang nakakatakot. Habang si Austin Cloud ay tulala, ang kanyang kalooban ay walang tigil na nagmumura. "Ano ba ang naintindihan mo? Tumigil ka na. Yung merienda ko." Nagtatampo siyang umakyat sa kama at walang pakialam na sinabi. "Paumanhin. Junior sister, ngayong gabi, dito ka na muna matulog." "Ha?" Sumagot sa kanya ang masayang mukha ni Melody Swordheart. "Senior brother, ayos lang ako. Hindi ako matutulog kaya uupo na lang ako." Ang gabi ay tahimik. Ang gasuklay na buwan sa itaas ay nagbibigay liwanag sa lupa sa ibaba. Sumisilip sa kahoy na kisame ang malabong liwanag. Si Melody Swordheart ay seryosong naglilinang, habang si Austin Cloud ay mahimbing nang natutulog. Walang alam sa nangyayari sa labas. Isang anino ng tao ang tahimik na nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Bumulong siya. Pagkatapos ay may kinuha mula sa kanyang bulsa. "Munting dalagita, gusto sana kitang patawarin. Pero, ang insenso ay dahan-daang nasusunog. Paisa-isang nahuhulog ang maliliit na abo. Huwag mo akong sisihin." Ang usok ng insenso ay kumalat sa buong silid. Umaabot sa bawat sulok. Si Melody Swordheart, na nakaupong nagme-meditate, ay napalibutan din ng usok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Iniisip, kakaiba, saan galing ang amoy na ito? Nang lubusang magising, napapalibutan siya ng lilang usok, na nagpagulat sa kanya at nagpabalik sa kanyang ulirat. Nanginginig na tumayo si Melody Swordheart. Patay, lason ito. Bahagyang kumunat ang kanyang mukha nang mapagtantong nalasan na siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Mabilis siyang bumagsak, bago tuluyang mawalan ng malay. Sinulyapan ni Melody Swordheart ang kama. "Senior Brother Austin, tumakas ka." Ang taong nasa itaas ng kama ay nakasandal ang baba sa kamay. Nakatingin sa paligid. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata. Si Austin Cloud ngayon ay may mukhang pagod. Walang emosyon. At hindi rin naapektuhan ng usok kaya't hindi nawalan ng malay. Nagtakang ipinikit ni Melody Swordheart ang kanyang mga mata. Bumubulong. "Senior Brother Austin." Pagkatapos, sa huli, hindi na niya nakayanan at nawalan ng malay. Sa ibang lugar, sa isang gubat, isang mahinang ihip ng hangin ang nagpalipad sa mga dahon ng walang direksyon. Lumitaw ang mahahabang binti, nanginginig na humahakbang. Ang taong iyon ay yumuko ng may paggalang sa harap ng taong nakaupo sa itaas. "Ginoo, ang disipulo ng Asher Cloud Sword Sect ay pinatulog na ng soul-severing incense." Ang taong iyon ay nakasandal sa isang troso. Ang aura ay puno ng awtoridad. Ang innkeeper kanina ay nanginginig na nagsasalita na may takot sa mga mata. Isa sa kanila ay ang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Si Melody Swordheart. Ang isa pa ay hindi kilala ang pagkakakilanlan. Alam lamang na tinatawag siyang Senior Brother Austin. Agad na lumingon ang taong iyon. Ang kanyang pulang mga mata ay sumulyap. Pagkatapos ay humanga. "Hindi ko inaasahan na nahuli mo si Melody Swordheart." Nagsalita siya ng may pagpapatunay.
Ang tono ay nananakot. Tungkol naman sa senior brother Austin na ito. Hindi ko pa siya narinig. Siguro kasama lang siya. Sa ibaba, ang innkeeper ay patuloy pa ring nanginginig habang pinupuri. Salamat sa inyong concealment talisman, Ginoo. Kaya hindi nila ako natuklasan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang taong may puting buhok at nagniningas na pulang mga mata. Sa kanyang kaliwang pisngi ay may 3 mahahabang peklat. Sa pagkakataong ito, malaki ang iyong nagawa, innkeeper. Nanginginig ding nagsalita ang innkeeper sa labas. Ginoo, paano na ang aking asawa at anak? Dahan-daang tumalon pababa. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sila. Ngayon, dadalhin kita sa iyong asawa at anak. Nang marinig iyon ng innkeeper, tila tatayo na sana siya. Maraming salamat, Ginoo. Isang daluyong ng demonyong enerhiya ang tumagos sa kanyang katawan. Na nagwasak dito, dinilaan ng kalaban ang dugo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumigaw. Sa wakas, malapit nang matapos ang huling blood sacrifice. Ang kanyang mukha ay mapanganib habang umingiti ng tuso. Malakas siyang sumigaw. Numero 3. Numero 4. Pumunta kayo sa inn at dalhin dito ang 2 disipulo ng Asher Cloud Sword Sect. Lumitaw ang 2 pang tao. Ang isa ay may lilang buhok, habang ang isa naman ay may berdeng sinturon na nakasabit sa kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay tuso, na may malalaking pulang mata. Sa kinaroroonan ni Austin Cloud, si Melody Swordheart ay kagigising lang. Dahan-dahan niyang binuksan ang bibig. Sa tapat niya ay ang mga mata ni Austin Cloud na tila puno ng kalungkutan. Nagsalita siya. Gising ka na pala. Tiningnan niya ang lalaking nakaupo ng nakadekwatro sa harap niya. At sinabi, Senior Brother Austin. Pagkatapos ay bigla siyang napabangon at malakas na sinabi, hindi tama. Umalis na tayo agad. Napakadelikado rito. Tiningnan lamang ni Austin Cloud si Melody Swordheart nang walang interes. Bahagyang ikinuyom ni Melody Swordheart ang kanyang kamao. Ngunit nang tumingin siya kay Austin Cloud na kalmado pa rin. Bahagya siyang natigilan. Nagsalita si Melody Swordheart. Ikaw, ayos ka lang ba? Ngunit ang mukha ni Austin Cloud ngayon ay may bahagyang ngiti lamang. Nakasandal sa ulunan ng kama ng mahiwaga. Muli siyang nag-isip, sa cultivation level ni Senior Brother Austin. Siguro mas maaga pa siyang natamba kaysa sa akin. Nagsalita na rin si Austin Cloud. Nang natutulog ako, ginamit ko ang fetal breathing. Hindi tulad ninyong gumagamit ng spiritual energy. Kaya hindi ko nalanghap ang soul-severing incense. Tumayo siya sa kama at dahan-daang lumapit sa pinto. Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali at hindi pa rin kumikilos ang isa. Kaya't pinaalis ko na ang usok ng insenso sa silid at tinulungan kitang alisin ang lason. Sa mesa ay isang pulang insenso na bahagyang nasunog na. Hindi ko inaasahan na soul-severing incense pala ito. Tiningnan niya ito at bahagyang bumantong hininga. Samantala, si Melody Swordheart ay natigilan na. Ang mga cultivator na mas mababa sa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm ay mahihirapang labanan ang lason ng insensong ito. Pagkatapos ay sinabi niya, Junior sister, masyado pang kaunti ang iyong karanasan sa mundo. Hindi ka maaaring maging ganito kawalang ingat. Tumayo siya ng tuwid. Matamlay na nagpatuloy. Kung sa pagkakataong ito ay mag-isa kang gumawa ng misyon. Nang marinig ang kanyang sinabi, bahagyang natigilan si Melody Swordheart at mahigpit na ikinuyom ang kamao. Nagbigay siya ng komento na nagpatahimik sa kanya. Ang kahihinatnan ay mahirap isipin. Pagkatapos ay nagdikit siya ng mga palad at sinabi, maraming salamat, Senior Brother Austin, sa pagligtas. Mula ngayon, mas mag-iingat na si Melody Swordheart. Hindi pinansin ni Austin Cloud at nagsali ng tsaa. Tiningnan niya ang tsaa sa kanyang kamay na naglalabas ng init. At mahinang sinabi, Junior sister, hindi na kailangang maging formal. Uminom ka ng tsaa para mainaitan ng iyong katawan. Magalang niyang inabot ang tasa ng tsaa. Nagpasalamat si Melody Swordheart at malakas na sinabi, maraming salamat, Senior Brother. Sa kanyang puso, muli siyang nag-isip. Si Senior Brother Austin sa mga chismis ay isa lamang tamad na core disciple. Inabot niya ang mainit na tasa ng tsaa. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pag-iisip si Melody Swordheart. Ngunit hindi ko inaasahan na sa 2 o 3 pangungusap lamang ay nagising na niya ako. Humigop siya ng tsaa. Pagkatapos ay nagpatuloy. At palagi siyang nag-iingat at iniligtas ang buhay ko. Bahagyang sinulyapan ni Melody Swordheart si Austin Cloud. Sa sandaling ito, umiinom ng tsaa si Austin Cloud.
Ang kanyang pagkatao ay maalalahanin. Ang kanyang hitsura ay hindi rin masama. Sayang lang at ang kanyang cultivation level. Hindi tama. Bahagyang tinapak ni Melody Swordheart ang kanyang magandang mukha. Teka, ano ba itong kung ano-anong iniisip ko? Nanginginig siya, na nagpatunog sa tsaa. Nagtanong siya ng may pagtataka. Junior sister, ayos ka na ba? Nang marinig ang kanyang sinabi. Nahiya si Melody Swordheart at hindi alam kung paano sasagot. Namula si Melody Swordheart. Maraming salamat, senior brother, sa pag-aalala. Ayos lang si Melody Swordheart. Iwinagayway niya ang kamay. Hindi kaya siya. Mahinang umalingaw-ngaw ang boses ni Austin Cloud. Oh, kung gayon, mabuti. Sa labas, isang lilang liwanag ang kumikislap sa bubungan. Isang babaeng may lilang buhok ang bumabagsak ng napakabilis. At napapalibutan siya ng demonyong enerhiya. Nang maramdaman ang kakaibang tingin ng isang tao. Mabilis ding lumingon si Melody Swordheart. Hamarang siya sa harap ni Austin Cloud at sinabi, may killer intent. Lumingon si Melody Swordheart at nanginginig na sinabi kay Austin Cloud. Senior brother Austin, mag-ingat ka. Sumagot sa kanya si Austin Cloud. Nagsimula ng maghanda, kung nakabawi ka na, maabala na kita. Junior sister, tutal, hindi naman ito oras ng trabaho. May balak siyang umakyat sa kama. Na nagpataka kay Melody Swordheart. Ngunit mabilis niyang kinumbinsi ang sarili. Hayaan na, pareho silang eksperto sa Purple Mansion Realm. Si Senior Brother Austin ay nasa Spirit Palace Realm lamang. Kung sasama siya, makakadagdag lang ng gulo, sabi niya, at mabilis na lumipad palabas ng silid. Sa harap niya ay isang lilang demonyong enerhiya na papalapit. Mahigpit na hinawakan ni Melody Swordheart ang kanyang espada. Akala ko ba, uminit ang kanyang mukha, pagkatapos ay iwinasiwas ang espada. Sakto ang dating ninyo. Isang lilang hiwa ang nagpatalsik sa dalawang nasa Purple Mansion Realm. Nagiiwan lamang ng isang mapusyaw na asul na liwanag ng enerhiya. Ang hiwang iyon ay lumikha ng isang malakas na pagsabog sa gitna ng kagubatan. Isang lilang enerhiya ang umakyat mula sa gubat. Nakatayo siya sa itaas. Pinagmamasdan ng itim na enerhiya na umaakyat ng mabilis. Dalawang taong may lilang buhok. Nakasuot ng uniforme ng sekta. Mga disipulo ng East Wasteland Purple Spirit Sect. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Ang mga mata ay tila hindi pinapansin ng mga core disciple ng Purple Spirit Sect. Bakit nandito kayong dalawang kapwa cultivator? Pagkatapos ay nagulat siya nang makita ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng dalawa ngayon ay itim na lamang. Napapalibutan ng maliit na kuryente. Tahimik si Melody Swordheart. Blood clots. Ang kanilang mga kaluluwa ay sinapian ng masamang sining at naging mga papay. Isang lilang enerhiya na parang dalawang talam na kutsilyo ang malakas na sumugod. Ito ang spell ng Demon Sect. Ang pagkawala ng mga taga-nayon ng Cloud Village. Sila nga ang nasa likod nito. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nag-ipon ng demonyong enerhiya ang dalawa at sumugod sa kanya. Ngunit si Melody Swordheart ay nakatayo pa rin doon ng may awtoridad. Iniiwasan ang atake. Ang mga mata ng dalawang ito ay sumunod sa atake. Sunod-sunod na atake ang lumitaw. Ang lakas ay hindi bababa sa ikatlo o ikaapat na antas ng Purple Mansion Realm. Nagsimula na ring lumitaw ang mga bitak na dulot ng labanan. Tumapak si Melody Swordheart sa isang piraso ng lupa sa harap at sinabi. Sakto, naiinis din ako ngayon. Nakakatakot ang kanyang mukha. Azure Cloud Sword Art. Isang espadang iyon ang tumagos sa kanilang dalawa. Na nagpatamba sa kanila. Azure Cloud Sword Art, Cloud Severing Moon. Ang atake ay direktang tumama sa dalawang miyembro ng Purple Spirit Sect. Itinaas nila ang kanilang mga paa. Sinusubukang umiwas sa atake ni Melody Swordheart. Tiningnan niya sila. Pagkatapos ay itinuro at binigkas ang hatol. Scatter. Muling kumalat ang atake sa lahat ng dako. Na pumilit sa dalawang miyembro ng Purple Spirit Sect na subukang umiwas ng magulo. Ang babae ay hindi napigil ang magngalit ang ngipin dahil sa atake. Habang ang lalaki ay walang awang pinipiga hanggang sa nakakatakot. Mabilis silang dalawang bumagsak sa lupa. Sa itaas, si Melody Swordheart na lamang ang nakatayo. Napapalibutan ng kanyang sariling spiritual energy. Iyon ang nakita ni Austin Cloud. Naisip niya, oh, hindi ko inaasahan na makakagawa siya ng Dividing Sword Light. Sumandal siya sa unan para magpahinga. Ngunit kahit ganoon, nabawasan na ang lakas nito.
Ang pakikipaglaban gamit ang Divine Sense, napakadali nga naman. Hindi na kailangang buksan pa ang mga mata. Tumingin siya sa paligid. Nag-iisip, ang dalawang disipulo ng Purple Spirit Sect na iyon ay hindi ganoon kadaling matatalo. Tulad ng sinabi ni Austin Cloud. Muling naghanda ang dalawa para tumayo. Nanginginig ang babae. Nang ahas ka. Nagsimula na ring maglabas ng demonyong enerhiya ang kalaban. Saktan si Violet, Fong NHI. Si Melody Swordheart ay ganap na walang pakialam. Hindi pa ganap na naging blood plot. May kaunti pang malay. Muling nagsalita ang taong iyon. Ang babae ay naglabas ng isang mahabang sable. Itinutok kay Melody Swordheart, kailangan mong mamatay. Tumapak siya para kumuha ng puwersa. Ang lupa ay nabitak, pagkatapos ay malakas siyang tumalon. Binitawan ang kamay patungo kay Melody Swordheart na lumilipad sa itaas. Walang anumang galaw. Pagkatapos ay mabilis niyang naharang ang atake ng babaeng mula sa Purple Spirit Sect. Tahimik na nag-isip si Melody Swordheart. Hindi ko inaasahan na kaya niyang hawakan ang ganoon kabigat na sandata. Mabilis niyang sinalag ang atake gamit ang kanyang espada. Ang puwersa ay bahagyang nagpakunot sa kanyang noo. Pagkatapos, muling nagbanggaan ang spiritual energy, na nagpalipad sa hangin. Sunod-sunod na naglaban ang dalawa. Lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa langit. Sa ibaba, ang mga bato ay nabuhat dahil sa napakabilis at nakakatakot na mga galaw. Patuloy pa ring nag-iisip si Melody Swordheart. Anong klaseng halimaw ito? Nanginginig hanggang sa manhid na ang kamay ko. Binitawan niya ang espada at nag-isip. Ang babae mula sa Purple Spirit Sect ay ganoon pa rin. Hawak ang isang mahabang flail. Nakatayo, umikot siya. Pagkatapos ay marahas na iwinasiwas ang kamay. Pagkatapos ay muling inipon ang kanyang spiritual energy sa isang punto. Pagkatapos ay mabilis na pinakawalan patungo kay Melody Swordheart. Mapanganib ang ataking iyon, ngunit mabilis niya itong naiwasan ng ligtas. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may pagsisiyasat. Hanggang dito na lang. Itinaas niya ang kamay. Nag-iipon ng spiritual energy sa kanyang espada. Sa isang silid na maganda ang pagkakaayos. Hindi may kakaila na siya ang nangungunang core disciple. Nakasandal si Austin Cloud sa unan. Ang bibig ay walang tigil na bumubulong ng mga komento. Sa maikling panahon lamang ng pagbabanggaan. Nalaman na niya ang lakas ng kalaban. Pagkatapos ay bahagya niyang iminulat ang isang mata. Kahit pareho silang nasa ika-4 na antas ng Purple Mansion Realm. Ang disipulo ng Purple Spirit Sect ay sinapian na ang kaluluwa at naging blood plot. Kaya't nakikipaglaban lamang gamit ang instinct. Malaking kawalan. Sa kinaroroonan ni Melody Swordheart, hinuhugot niya ngayon ang kanyang espada at walang tigil na nagpapasok ng spiritual energy dito. Nang tunay na sumipsip ng spiritual energy, nagsimulang magliwanag ang espada, nagiiwan sa itaas ng isang malakas na agos ng tubig. Ang babae mula sa Purple Spirit Sect ay may balak pa ring umatake kay Melody Swordheart. Sinulyapan siya ni Austin Cloud. Ang labi ay walang ekspresyon. Malamig, ngunit tila hindi nararamdaman ni Junior Sister Melody ang panganib na nasa labas. Na walang tigil na umiihip ang hangin. Inabot niya ang kamay. Sinapo ang dahon na dahan-daang nahuhulog. Siguro sapat na ito. Azure Cloud Sword Art. Sa sandaling ito, dahan-daang hinuhugot ni Melody Swordheart ang kanyang espada mula sa kaluban. Sa paligid niya ay lumilitaw pa rin ang mga mapusyaw na asul na spiritual energy na maningning. Pagkatapos ay sinabi ni Melody Swordheart, sword drawing stance, at sumugod ng buong tapang sa babaeng mula sa Purple Spirit Sect. Kahit na ginamit niya ang kanyang tungkod para harangin, nasira pa rin ito ng atake ni Melody Swordheart. Nagiiwan lamang ng katawan na nababalutan ng liwanag at mga natira pagkatapos ng isang madugong labanan. Kasama ang mga batong nahuhulog at alikabok na kumakalat sa paligid. Nag-isip siya, pagkatapos ay humakbang sa mga bato. Lumapit sa babae mula sa Spirit Sect. Kahit nanginginig siya, maituturing na siyang nasupil. Susunod, kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan silang magising. Sa isang tabi na hindi napapansin ni Melody Swordheart, isang kamay na may hawak na pamaypay ang itinutok sa kanya. Ang pamaypay na iyon ay direktang tumama sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan. Lumingon si Melody Swordheart nang may gulat. Patay. Ang pamaypay na iyon ay tumago sa puting harang na kakakabit niya lang. Direktang tumama sa kanyang katawan. Ngunit nasira ito ng berdeng spiritual energy ng isang tao.
Ang tunog nito ay lumihis at lumipad patungo sa ibang bundok. Ang mukha ni Melody Swordheart ngayon ay natigilan at natatakot. Sinulyapan niya. Kanina, nalito si Melody Swordheart ngunit lumapit pa rin sa lalaki mula sa Purple Spirit Sect. Iniisip, kung nataman ako, siguradong malubha ang pinsala ko. Ano ang berdeng liwanag na iyon? Mabilis din siyang gumalaw sa likuran ng lalaki. Habang ang kalaban ay walang tigil na humihingal. Dahon. Pagkatapos ay ginamit ni Melody Swordheart ang puluhan ng espada para hampasin ang batok ng kalaban. Na nagpadama sa kanya ng sakit. Sino ba ang tumulong? Dinala ang dalawang miyembro ng Purple Spirit Sect pabalik sa inn. Nakahiga sila sa upuan na inilagay ni Melody Swordheart. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nag-iisip. Nagsalita si Austin Cloud. Mukhang natapos mo na. Sumagot sa kanya ang isang pangungusap mula kay Melody Swordheart. Senior Brother Austin. Kanina, ikaw. Bahagya siyang nalito. Pinutol ni Austin Cloud ang kanyang sasabihin. Lagi akong nakahiga rito. Ngumiti siya ng mapanganib. Nagtatanong, bakit? Nang makita ang mukhang iyon. Mabilis na sumagot si Melody Swordheart. Wala. Naisip niya. Masyado lang akong nag-iisip. Si Senior Brother Austin ay nasa ika-6 na antas lamang ng Spirit Palace Realm. Paano siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Sabi niya. Itinuturo ang dalawang nakahiga sa upuan. Senior Brother, habang ang kanilang True Spirit ay narito pa. Kailangan natin silang agad na dalhin pabalik sa sekta para ipaayos sa mga elder ang isang formation na nagpapatahimik sa puso at nag-aalis ng kasamaan para tanggalin ang blood clot. Walang tigil na nagsasalita si Melody Swordheart. Ngunit kung ganoon, makakatakas na ang Demon Sect. Pagkatapos ay pupunta na naman sila sa ibang lugar para manakit ng tao. Nag-isip siya. Pagkatapos ay sumagot, para sa kapakanan ng lahat ng nilalang, para sa 3 araw na bakasyon. Nagbuntong hininga siya. Pagkatapos ay tumayo. Nagsalita si Austin Cloud. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Nag-ipon siya ng demonyong enerhiya sa kanyang palad. Nagtakang tumingin si Melody Swordheart sa kanyang kamay. Ikaw, ito ba ang gusto mong? Sumagot si Austin Cloud. Gagamitin ko ang aking divine sense para pasukin ang kanyang kamalayan at tanggalin ang blood clot. Nang marinig ang kanyang sinabi, nag-aalalang sinabi ni Melody Swordheart, Senior Brother, nababaliw ka na ba? Ang kamalayan ang kinalalagyan ng True Spirit ng isang cultivator. Kung may kaunting pagkakamali, magigiba ang True Spirit. Nang marinig ang sinabi ni Melody Swordheart, inalo niya ito. Huwag kang mag-alala, Junior Sister. Hinawakan ni Austin Cloud silang dalawa. Sumigaw siya nang makitang nagsimula na siyang kumilos ng ganoon. Ang mukha ay puno ng takot. Teka, hindi kaya gusto ni Senior Brother na tanggalin ang blood clot ng 2 tao ng sabay-sabay. Labag iyan sa kalikasan. Ngumiti si Austin Cloud nang may pananabik, na parang ito ay isang natural na bagay. Ang pagliligtas ng tao ay parang pag-apula ng apoy. Kung gagawin ng sabay-sabay, mas mabilis, di ba? Ngunit si Melody Swordheart ay nataranta at malakas na sinabi. Ang punto ay hindi kung mabilis o hindi, kundi kung ligtas ba o hindi. Dahan-daang iminulat ni Amber, TVN, ang kanyang mga mata. Violet, nang makita iyon, masayang nagsalita si Violet. Sister Amber, gising ka na. Nakaupo siya sa upuan. Kinukusot ang mga mata gamit ang kamay. May naramdaman si Amber, kaya't lumingon siya. Nanigas ang buong katawan niya. Kayo, mga disipulo ng Asher Cloud Sword Sect. Nakangiting nagsalita si Melody Swordheart na nakatayo sa tabi. Hello, Miss Amber. Ako si Melody Swordheart. Ito naman si Senior Brother Austin namin. Lumingon si Violet para aluin si Amber. Sister Amber, si Melody Swordheart ang nangungunang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Sila ang nagligtas sa atin. Sumakit ang ulo niya. Kaya't itinaas niya ang kamay para hawakan ang mukha. Naaalala ko na. Naalala ni Amber ang nangyari noon. Dinakip tayo ng elder ng Demon Sect. Nagsimula na ring magsalita si Austin Cloud na nakaupo sa tabi. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano kayo nadakip? Yumuko siya. Ang mukha ay bahagyang nag-aalala. 1 linggo na ang nakalipas. Inutusan kami ni Violet ng sekta na imbestigahan ang pagkawala ng mga taga-nayon. Magkasama silang naglalakad sa isang malaking kalsada. Sa magkabilang panig ay mga tindahan at inn. Nagtago sila sa likod ng mga halaman. Sa aming imbestigasyon,
Natuklasan namin na ang elder ng Demon Sect ay gumagamit ng dugo ng mga taga-nayon para magsagawa ng isang ritual. Isang taong nakasuot ng itim na damit na nakatakip ang buong katawan ay lumilikha ng isang magic circle na nagpapalipad sa lahat ng bagay sa paligid. Bilang resulta, nahulog kami sa bitag na inihanda na ng kalaban. Inatake kami ng mga kakaibang kamay. Pagkatapos ay nasupil. Nag-aalalang ikinwento ni Amber ang lahat. Hindi ko inaasahan na tatamaan kami ng masamang sining at magiging blood host. Mabilis siyang nagdikit ng mga palad at yumuko. Maraming salamat sa pagligtas sa aming buhay. Mga kapwa cultivator, natarantang inabot ni Melody Swordheart ang kamay. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Pagkatapos ay itinuro ni Melody Swordheart ang lugar kung saan nakaupo si Austin Cloud na umiinom ng tsaa. Ang nagligtas sa inyong dalawa ay si senior brother Austin ko. Lumapit si Amber kay Austin Cloud. Maraming salamat, fellow Daoist Austin, sa pagtulong. Ang pagliligtas na ito sa aming buhay. Siguradong gagantihan namin. Hindi na kailangang maging formal. Nahihiya siyang sumulyap sa ibang direksyon. Kanina, ang blood clot mula sa bibig ng dalawa ay dahan-daang lumabas. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Tinanggal ang blood clot. Sabay na tinanggal ni senior brother ang blood clot nilang dalawa. Kalmado niyang tinapak ang kamay. Habang si Melody Swordheart na nakatayo sa tabi ay walang tigil na natataranta. Pagkatapos ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Libu-libong kaisipan ang dumaan. Ang bagay na nakabaon sa kamalayan tulad ng blood clot na ito. Kahit hindi isaalang-alang ang panganib sa buhay. Ang pagtanggal nito ay kasing hirap ng paghahanap ng karayom sa dayami. Kahit ang mga elder ng sekta ay hindi tiyak na magagawa ito. Nagmamadaling tumakbo si Melody Swordheart para tanungin si Austin Cloud. Senior brother, kailan mo pa nalaman ang teknik na ito? Iniyuko niya ang ulo. Bumantong hininga. Noon, nang nag-aaral ako sa Hidden Scripture Pavilion. Hindi sinasadyang nakakita ako ng isang fragment ng isang cultivation technique na nagtuturo kung paano kontrolin ang divine sense. Naging interesante ang nilalaman kaya't pinag-aralan ko ito. Fragment, ibig sabihin. Hindi pa kumpleto ang cultivation technique. Senior brother, naglalaro ka ba sa apoy? Itinukod ni Austin Cloud ang baba sa kamay. Nagpatuloy sa pagsasalita, na nagpagulat sa kanya hanggang sa yumuko. Ngunit dahil sa pagliligtas sa inyo, nakagastos ako ng maraming mahahalagang materyales. Mga 30,000 spirit stones. Nagpabintog ng pisngi si Melody Swordheart sa galit. Malinaw namang napakadali ng iyong ginawa. Paanong nakagamit ka ng mahahalagang materyales? Hindi naman kami tanga para sumang-ayon. Nagmamadaling nagdikit ng mga palad si Amber at sinabi, huwag kang mag-alala, fellow Daoist, pagbalik namin sa sekta, magdadala kami ng spirit stones para ihandog. Kumislap ang kanyang mga mata na parang alam na niya. Si Melody Swordheart ay labis na nagulat. Tatalaga bang sumang-ayon? Mayabang na nag-isip si Austin Cloud. Sa ngayon, kailangang aminin. Para iset up ang Heart Cleansing Evil Dispelling Array para alisin ang blood clot. Kailangan ng 50,000 high-grade spirit stones. 30,000 ay friendly price na. Paanong hindi ko kukunin? Ngumiti siya habang sinasabi sa kanila, na nagpapabintog ng pisngi sa katabi niya. Nagpapahiwatig ng hindi pagsang-ayon. Hindi nagmamadali. Ang Asher Cloud Sword Sect at ang Purple Spirit Sect ay may pagkakaibigan. Ang pagliligtas sa inyong dalawa ay tungkulin ko rin naman. Oo nga pala. Maaari ba ninyong alalahanin ang partikular na sitwasyon nang dakpin ninyo ang elder ng Demon Sect? Seryosong ikinwento ni Amber. Ang pangalan niya ay Marcus Inc., MC Hin. Ang kanyang lakas ay hindi rin naman ganoon kalakas. Kaya ko siyang harapin ng mag-isa. Ngunit ang kanyang espesyalidad ay ang paggamit ng formations at lason. Nalasan kami dahil sa kanya. Iwinagayway ni Austin Cloud ang kamay. Pinutol ang kanyang sasabihin. Ganoon pala. Kung gayon, simple lang. Ngumiti siya. Nagtatanong, mayroon akong isang uri ng pil na makakatulong sa inyong maging immune sa lason ng insenso sa loob ng 3 oras. May tiwala ba kayong 3 na masusupil ninyo ang elder ng Demon Sect? Masayang-masaya si Amber. Kung makakaiwas kami sa lason ng insenso, papatayin ko siya agad. Ngunit bigla siyang may napansing kakaiba. Itinaas ni Amber ang kamay. Kinamot ang ulo. Nagtatanong, na nagpatulala kay Austin Cloud. Bakit 3 lang kami?
Hindi ba sasama si fellow Daoist Austin? Itinaas niya ang kamay. Nagkunwaring umubo ng ilang beses. Kanina, nang tinulungan ko kayong alisin ang blood clot, nakagastos ako ng malaking spiritual energy. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Hinimas ang noo. Pagkatapos ay bumantong hininga, na nagpatayo sa katabi niya nang hindi mapigilan. Mukhang kailangan kong matulog para makabawi. Tiningnan siya ng dalawa nang may pag-aalala. Kasalanan namin. Mahina ang aming memorya. Hindi namin naalala ang iyong pagod. Fellow Daoist Austin, huwag kang mag-alala. Fellow Daoist Austin, magpahinga ka. Ang natitira, ipaubaya mo na sa amin. Kung gayon, salamat sa inyong lahat. Gabi na, mabilis na tumatakbo ang tatlo sa gubat. Itinaas niya ang berdeng pil sa kanyang kamay. Ang mukha ay may kaunting pag-aalinlangan. Nagtatanong sa sarili, talaga bang epektibo ang pil na ito tulad ng sinabi ni fellow Daoist Austin? Nakatitig si Melody Swordheart sa kanyang nakakuyom na kamay. Naniniwala ako kay Senior Brother Austin. Sabay-sabay nilang inilagay ang pil sa bibig. Pagkatapos nguyain ni Amber, humanga siya. Mabilis ding sumunod si Violet. Pagpasok sa bibig, natunaw agad. Walang pinagkaiba sa ordinaryong pil. Sa hitsura, si fellow Daoist Austin ay hindi naman mukhang may mataas na cultivation level. Hindi ako gaanong naniniwala. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan sa mga ulap sa langit. Dahan-dahan ding tinatangay ng hangin. Pagkatapos ay tinakpan nila ang nagniningning na buwan, na nagpadilim sa paligid. Napansin ni Melody Swordheart ang kakaiba. Naging matalas ang kanyang mga mata. Lumingon si Melody Swordheart sa likuran. Pagkatapos ay hinugot ang espada. Teka, may mali. Medyo nag-aalala ang mukha ni Violet. Mula kalahating insenso na ang nakalipas. Walang aura ng anumang buhay na nilalang dito. Mabilis ding hinawakan ni Amber ang sandata. Hinarang sa harap. Hindi kaya. Pinalibutan sila ng mga pulang mata. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw-ngaw ang isang boses. Ibig sabihin nito, nakapasok na kayo sa aking formation. Nagmamadaling tumingin si Melody Swordheart sa ibang direksyon. Mabilis siyang nagpakawala ng maraming hiwa patungo sa mga pulang mata. Mabilis na sumugod ang mga atake patungo dito. Pagkatapos, ang mga tuyong sanga ay nahulog sa lupa. Isang itim na usok ang lumitaw, na nagpapikit sa isang mata ni Melody Swordheart. Nang imulat niya ang mata, nagbago na ang tanawin sa harap niya. Saan galing ang latian na ito? Nagmamadali siyang sinabi sa dalawa. Mukhang ang itim na putik na ito ay nabuo mula sa mga bangkay ng mga namatay na nilalang at nakatali sa formation dito. Napakabigat ng sama ng loob. Lumapit si Melody Swordheart. Nagtatanong, kanina, nakita niyo ba ang taong nagsasalita? Isang taong nakasuot ng balabal ang lumitaw sa likuran niya. Hinahanap mo ba ako? Nahulog ang hood. Inilalantad ang mukhang nakangiti ng tuso. Ngumiti siya ng napakatuso. Lumapit sa kanila. Nagmamadaling sumigaw si Amber, na nagpataranta rin sa dalawa at lumingon. Marcus Inc., matandang demonyo. Kumunat ang kanyang noo. Nagtatanong. Napakabilis ninyong natanggal ang aking blood clot. Sinulyapan siya ni Evil Cloud Ancestor. Mukhang may lihim na kayamanan ng core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Mahigpit na hinawakan ni Melody Swordheart ang espada sa kanyang kamay. Kumislap ang kanyang mga mata. Inunat niya ang kamay. Tumawa ng malakas. Pagkatapos ay nagtanong, bakit kulang ng isa? Hindi kaya natakot siya nang marinig ang pangalan ko. Nagngalit ng husto si Amber. Nagsalita. Dahil mabilis siyang sumugod dala ang sandatang mahigpit na hawak. Para harapin ang basurang tulad mo. Sapat na ako mag-isa. Malakas na hamampas si Amber sa lugar niya. Na nagpasabog sa mga bato paitaas. Ang alikabok ay kumalat. Mula sa likuran. Dahan-dahan itong nawala. Inilalantad si Amber na hawak ang sandata. Walang sino man sa harap niya. Ngumuso siya. Tumingala. Ang mukha ay may kaunting pag-aalala. Nakangiting nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa tabi. HMPH. Nasugatan na ng isang beses. Pero nahulog pa rin sa bitag. Mabilis na umikot si Amber sa likuran niya. Tumahimik ka. Malapit ka nang mamatay. Tumalon siya paitaas. Patuloy na nagpapakawala ng atake. Kalmadong tumingala si Evil Cloud Ancestor. Nang malapit nang tumama ang atake sa kanya. Naharang na ito. Kayong mga disipulo ng tamang landas. Pare-pareho kayong tanga. Ngumiti siya ng mayabang. Mabango ba ang True Bone Incense ko?
Nagkatinginan si Amber at Violet na may takot sa mukha. Lason na hangin. Mula sa ibang direksyon. Isang mabilis na hiwa ang sumugod kay Evil Cloud Ancestor. Dahan-dahan siyang lumingon para salagin ito. HMPH. Ngunit agad niyang napansin ang kakaiba sa atake. Sinira nito ang harang at patuloy na sumugod sa kanya. Nang tumama ang atake, mabilis na nawala si Evil Cloud Ancestor mula doon. Tumalsik siya paitaas. Dahan-daang nahuhulog. 3 tao ang lumulutang sa ere. Sa ibaba ay napakagulo. Nakatayo si Melody Swordheart sa itaas. Nakatingin sa lupa na may malaking butas. Galit siyang nagngalit ang ngipin. TSK. Hindi tumama. Biglang unti-unting natunaw ang mga dahon sa paligid. Nang makita iyon ni Melody Swordheart, natarante siya. Lason na hangin. Nag-ipon ang usok sa isang lugar. Unti-unting naging mas malinaw ang kanyang katawan. Itong si Melody Swordheart, may kakayahan nga. Muling nabuo ang katawan ni Evil Cloud Ancestor. Nakatayo siya ng mas mataas kaysa kay Melody Swordheart. Nakatingin sa ibaba, tumawa siya ng malakas. Walang silbi. Tinamaan na kayo ng True Bone Incense ko. Mayabang na itinuro ni Evil Cloud Ancestor sa ibaba. 10 segundo na ang nakalipas. Mahulog na kayo. Kumalat ang alikabok. Si Melody Swordheart at Violet ay walang anumang pinsala. May napansin siyang kakaiba. Hindi tama. Nakatayo silang dalawa sa ibaba. Nakatingin kay Evil Cloud Ancestor. Pagkatapos ay ngumisi. Mula sa kung saan. Lumitaw si Amber sa likuran niya. Bakit kulang ng isa? Malakas niyang sinuntok ang leeg ni Evil Cloud Ancestor. Pagkatapos ay sumigaw. Tanggapin mo ang suntok ko. Masakit na dumura ng dugo si Evil Cloud Ancestor. Tumalsik siya mula sa itaas. Direktang bumagsak sa lupa. Mabilis ding pamwesto si Violet. Nagpakawala siya ng maraming atake patungo sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Si Evil Cloud Ancestor ay kagagaling lang sa tama kaya't hindi niya nasalag ang sumunod na atake. Ang lupa at mga bato ay naduraj. Unti-unting nawala ang alikabok. Masakit siyang umubo ng malaking dugo. Galit ang mukha ni Evil Cloud Ancestor. Inilagay niya ang 2 kamay sa lupa para suportahan ang katawan. HMPH, HMPH, HMPH. Sinulyapan niya sila ng may matinding galit. Nakatayo pa rin silang 3 sa itaas. Na nagpatingala sa kanya. Bakit hindi kayo nalasan? Ipinikit ni Amber ang isang mata. Pagkatapos ay idinila ang dila para mangasar. Imposible. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Nag-iisip. Napakabisa ng pil ni fellow Daoist Austin. Hindi na kailangang matakot sa mga maruruming pamamaraan na iyon. Kaya't ang pagharap sa Demon Sect ay napakadali lang. Lumuhad si Evil Cloud Ancestor sa lupa. Ang lason ng True Bone Incense ay mas malakas pa kaysa sa Soul Severing Incense. Kahit ay seal ang aura, papasok pa rin ito sa balat. Maliban sa antidote ng aking sekta. Walang ibang pil na makakapagalis ng lason. Galit siyang nagngalit ang ngipin. Hindi kaya may iba pa silang lihim na kayamanan. Kumislap ang gintong mga mata ni Melody Swordheart. Hanggang dito na lang. Itinaas niya ang espada. Azure Cloud Sword Art. Pinunasan ni Evil Cloud Ancestor ang dugo sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kabilang balikat. HMPH, HMPH, hanggang dito na lang. Malakas na tumapak si Evil Cloud Ancestor sa lupa para tumalon paitaas. Ang lugar na kitatapak niya lang ay nagkaroon ng malaking butas. Tama, hanggang dito na lang ang laro. Lumikha siya ng isang malakas na puwersa na bumalat sa lugar. Great Array Condensing Heaven Blood Refinement. Ang espasyo sa paligid ng 3 ay biglang malakas na yumanig. Na nagpataranta sa kanilang 3. Ano ang nangyayari? Kinagat ni Melody Swordheart ang labi. Sinubukang tumingala. Ito. Nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa itaas. Tumatawa ng malakas. HMPH, HMPH. Sinabi ko na sa inyo. Nahulog na kayo sa aking formation. Nagutos siya. Nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid. Numero 1. Tapusin mo sila. Tiningnan sila ni Amber. Ang mukha ay labis na natataranta. Ang putik sa ibaba ay dahan-daang nabubuo bilang isang katawan ng tao. Nang mabuo ito, may kakaibang simbolo sa dibdib nito. Malaki nitong binuksan ang bibig. Inilalantad ang matutulis na pangil. Si Violet at Amber ay natataranta. Habang si Melody Swordheart ay nananatiling kalmado. Nakatayo, ang mga mata nito ay walang buhay. Ang malaking bibig ay humihinga ng usok.
Kumunat ang kanyang noo. Nakatitig dito. Nang makita iyon, kumpiyansang ngumiti siya. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Kasama na ang duwag na iyon sa Cloud Village. Itinaas ni Evil Cloud Ancestor ang kamay. Lumikha ng isang apoy. Pagkatapos ay ngumiti ng kakaiba. Pinapanta ko na si numero 2. Ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Hihihi. Nang marinig ni Melody Swordheart ang kanyang sinabi, bigla siyang natakot. Patay. Si Senior Brother Austin ay nasa panganib. Sa kabilang banda, si Austin Cloud ay walang kamalay-malay. Natutulog. Isang kamay ang dahan-daang nagbukas ng pinto. Isang maliit na liwanag ang sumilip sa loob ng silid. Isang malaking halimaw ang umakyat mula sa maliit na bintana. 3 pares ng pulang mata ang nakatitig sa isang lugar. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit sa tabi ng bakanteng kama. Sa kabilang silid, naramdaman ito ni Austin Cloud kaya't iminulat niya ang isang mata. Gusto mo akong mag-overtime? Malakas nitong sinipa ang pinto ng silid, na nagpatalsik sa mga piraso ng kahoy. Kalmado pa rin siyang nakahiga sa kama. Nasira ang pinto. Isang malaking anino ang pumasok, na nagpamulat sa kanyang mga mata. Pagpasok sa silid, malakas itong umungol. Biglang umalingaw-ngaw ang tawa, na nagpatahimik dito. HMPH, HMPH, HMPH. Tumayo si Austin Cloud mula sa kama. Kung hindi mo ako mahanap, hindi ka ba uuwi? Seryoso siyang nagtanong. Kailangan pa bang isama ako sa gulo? Isang malaking magic circle ang bumabalot sa isang bahagi ng gubat. Lumingon si Melody Swordheart. Pagkatapos ay tumingin sa direksyong iyon. Malakas niyang iwinasiwas ang kamay. Lumilikha ng maraming iba't ibang hiwa. Mabilis na sumugod ang atake sa nabubuong halimaw. Itinaas din nito ang kamay. Pagkatapos ay ginamit ang lakas. Isang malakas na hampas ang hamarang sa mga hiwa. Hawak ni Amber ang sandata sa kamay. Pumunta sa likuran nito. Mabilis siyang umatake. Ngunit napansin na rin siya nito at lumingon para salagin. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng halimaw ang sandata, na nagpagulat kay Amber. Malakas niya itong itinulak palayo. Ang dalawang nakatayo sa malayo ay nakita siyang sumusugod kay Amber. Si Violet na nasa likuran ay nagmamadaling nagpakawala ng isang teknik, na nagpagulat kay Melody Swordheart. I lock si Amber. Mahahabang kadena ang sumugod at pumulupot sa buong katawan nito. Naging mabangis ang mga mata ng halimaw. Pagkatapos ay malakas na umungol, na nagpadurog sa mga kadena. Isang hiwa mula sa kung saan ang lumitaw at mabilis na lumipad patungo dito. Bigla itong humiwa, na hindi nasalag ng halimaw. Ang nahiwang bahagi ay natunaw. Pagkatapos ay muling kumonekta, yumuko si Melody Swordheart. Hawak ang espada sa kamay. Itinaas niya ang mukha, mahigpit na kinagat ang labi. Nakatingin dito, kahit nahati ang halimaw. Wala itong anumang pinsala. Inilagay nito ang kamay sa ibaba. Mahigpit na kumapit sa ibabang bahagi ng katawan. Pagkatapos, ang buong katawan ng halimaw ay muling kumonekta. May ngiting tuso pa sa bibig. Nang makita ni Melody Swordheart ang lahat, labis siyang nataranta. Malakas itong tumapak sa lupa. Pagkatapos ay mabilis na sumugod. Malakas na nagpakawala ng isang atake si numero 1. Sumigaw si Melody Swordheart na nakatayo sa tabi. Ngunit dahil sa sobrang gulat, hindi nakaiwas si Violet. Mag-ingat, nataman siya ng isang atake. Tumalsik ng malayo. Nag-aalalang lumingon si Amber. Malakas na tinawag, Violet. Tumingin siya sa lupa kung saan nakahandusay si Violet. Isang malaking dugo ang damaloy sa buong lugar. Naging sukdulan ng galit sa mga mata ni Amber. Nang ahas kang saktan si Violet, malakas siyang tumapak para sumugod. Nang makita iyon, lumingon din ito. Lumitaw si Amber sa likuran at inatake ang halimaw. Tumalsik ito sa likuran. Pagkatapos ay tumambling siya ng mataas at malayo mula sa lugar na iyon. Dahan-daang bumaba ang mga paa mula sa itaas. Nagmamadaling sinabi ni Melody Swordheart kay Amber. Walang hangganan ang lakas ng isang ito. At napakalakas pa. Maaga o huli, mamamatay tayong lahat. Pagod ang kanyang mukha. Nagsalita ulit kay Melody Swordheart. Mayroon akong isang teknik na direktang makakapagpatunaw sa kanya. Nang marinig niya iyon, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Talaga, mabilis na pinutol ni Amber ang sasabihin. Ngunit kailangan ng oras para mag-ipon ng lakas. Agad siyang humingi ng tulong kay Melody Swordheart. Fellow Taoist Melody, maaari mo bang tulungan akong pahabain ang oras?
Kahit basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, pumayag din siya. Sige, ipaubaya mo na sa akin. Nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa itaas. Nagmamasid. Tumatawa ng malakas. Hahaha. Anumang teknik ang mayroon ka. Ilabas mo na. Si numero 1 ay nilikha ko mula sa blood clot technique. Magiging sakripisyo ko rin kayong lahat. May napansin siya. Kaya't mabilis siyang sumulyap. HMPH. Ngumiti si Evil Cloud Ancestor ng tuso. Napakabilis namang natapos ni numero 2. Mukhang napakahina rin ng core disciple na ito. Sa kabilang banda, boom, delikado. Kasalukuyan siyang nakatali ni Austin Cloud gamit ang isang spell. Muntik na siyang mapatay sa isang segundo. Tiningnan niya ito. Nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi maaaring maramdaman ng elder ng Demon Sect. Lumingon si Austin Cloud sa ibang direksyon. Gusto ko lang matulog ng mapayapa. Pero inaabala pa rin ako. Inabot niya ang kamay malapit sa buhok nito. Kung ganoon, bibigyan din kita ng regalo. Mahigpit na hinawakan ni Austin Cloud ang buhok ni numero 2. Malakas niyang hinayla ang ulo nito. Pagkatapos ay kinaladkad. Paglabas sa pinto, may nakitang kakaiba si Austin Cloud sa malayo. Isang malaking pulang bola ang nasa loob ng gubat. Ipinikit niya ang mga mata. Itinuro ng diretso sa direksyong iyon. Doon ba? Nakatali ito. Kaya't wala siyang magawa kundi manatiling tahimik. Hinahayaan si Austin Cloud na gawin ang gusto niya. Iminulat niya ang mga mata. Pagkatapos ay sumigaw. Mamatay ka na. Malakas na inihagis ni Austin Cloud si numero 2 diretso sa bola. Dahil sa bilis ng pagkahagis, natakot ito at umiyak. Isang liwanag ang kumislap sa madilim na langit. Si numero 2 ay bumubula ang bibig. Pagkatapos ay nawalan ng malay. Lumingon siya. Pumasok sa loob ng silid. Ilang sandali pa bago mag-snake hour. Hinimas ni Austin Cloud ang noo. Bumantong hininga. Tingnan natin kung may iba pang magandang silid. Matutulog pa ako ng isa pang beses. Sa panig ni Melody Swordheart, maraming malalaking kamay ang sumusugod sa kanya. Nagmamadaling inilabas ni Melody Swordheart ang espada para salagin ito. Mahigpit niyang ipinikit ang isang mata. Sinusubukang salagin. Dahil hindi sapat ang lakas para pigilan. Tumalsik si Melody Swordheart sa likuran. Inilagay niya ang kamay sa lupa para pigilan ang pagdulas ng malayo. Itinaas ni Melody Swordheart ang kamay para panasan ang dugo sa bibig. Pagod na humihinga ng malakas. Phew. Tiningnan niya ang halimaw sa harap niya. Nag-iisip, bakit ang blood clot na ito? Sa tulong ng formation, ay lalong lumalakas. Nakatayo si numero 1 sa itaas. May ngiting tuso. Inunat ni Evil Cloud Ancestor ang dalawang kamay. Nagsalita, hindi may kakaila na siya ang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect. Nakayanan niya hanggang ngayon, ngunit matatapos na ito agad. Tumawa siya ng malakas. Pagkatapos ay nagutos. Numero 1, kumilos ka na. Nang matanggap ang utos ni Evil Cloud Ancestor, mabilis itong sumigaw. Nakatayo si Melody Swordheart sa ibaba. Nakatingin kay numero 1 na papalapit sa kanya. Kinagat niya ang labi sa tensyon. Fellow Daoist Amber. Paumanhin. Mukhang ako. Biglang kumislap ang isang liwanag sa langit, na nagpa-distract kay Evil Cloud Ancestor. Mabilis siyang tumingin sa direksyon ng liwanag. Isang palaso ang mabilis na sumusugod sa lugar na ito. Ano iyon? Isang malaking pagsabog ang naganap. Lahat ay napuno ng nakakasilaw na pula. Si Melody Swordheart na nakatayo malapit sa pagsabog ay mabilis na itinaas ang kamay para takpan ang mukha. Malalaking bato ang tumalsik paitaas. Ang alikabok ay kumalat sa lahat ng dako. Sa kabilang panig, ang espasyo ay katulad din dito. Sa isang panig, si Melody Swordheart ay may tulalang ekspresyon. Sa kabilang panig, si Evil Cloud Ancestor ay may madilim na mukha. Dalawang blood clot ang nakahandusay sa lupa. Ang isa ay nakasubsob ang ulo sa lupa. Ang isa naman ay durog. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan ang ulo. Sumisigaw. Numero 2. Paanong nangyari ito? Tumingala si Melody Swordheart sa butas ng formation. Napakabuti. Si senior brother. Ayos lang ba siya? Medyo masaya siyang nagtatanong sa sarili. Sino kayang elder ang dumating dito? Nang marinig ni Evil Cloud Ancestor ang sinabi, nagmadali siya. Dumating ang elder ng Asher Cloud Sword Sect. Kung gayon, problema ito. Itinaas niya ang kamay. Gumamit ng spell. Kailangan kong magmadali. Malakas na binigkas ni Evil Cloud Ancestor ang spell.
Ang halimaw na nakahandusay sa ibaba ay biglang tumayo. Blood clot strengthening technique. Unti-unting nabuo muli ang katawan nito. Pagkatapos ay lumapit kay Melody Swordheart. Pumulupot ang mga piraso ng blood clot sa kanyang mga binti. Kumunat ang noo ni Melody Swordheart. Nakatingin sa ibaba. Peste. Ano ito? Lumapit si Amber mula sa malayo. Fellow Taoist Melody. Matagal ka nang naghihintay. Lumingon siya. Masayang nagsabi. Fellow Taoist Amber. Mabilis siyang sumugod. Ang mga mata ay galit. Ang ngipin ay nagngangalit. Natarantang sumigaw si Evil Cloud Ancestor. Ano? Ika-4 na antas lamang ng Purple Mansion Realm. Paanong nagkaroon siya ng spiritual energy ng ika-8 antas? Nagbanggaan si Amber at ang blood plot. Purple shadow shakes the heavens. Isang malaking pagsabog ang naganap. Maraming kidlat ang tumama paitaas. Mula sa isang sirang pinto. Tumingin sa lilang liwanag na sumisilip sa loob. Si Austin Cloud ay nakasuot ng eye mask. Mahimbing na natutulog sa kama. Itinaas niya ang eye mask. Pagkatapos ay humikab. Ibinaba ni Austin Cloud ang eye mask. Ang mukha ay hindi pagising. Isinuot niya ang tsinelas. Pagkatapos ay bumaba sa kama. Lumapit si Austin Cloud sa bintana para salubungin ang sikat ng araw sa umaga at ang banayad na simoy ng hangin. Masaya niyang iminulat ang mga mata. Pinagmamasdan ang labas. Tiningnan ang sunog sa harap niya. Naisip ni Austin Cloud. Tunay na isang mapayapang araw. Tulala ang kanyang mukha habang nakatingin sa gubat. Hindi ko inaasahan na si Junior Sister Melody at ang iba pa ay naglaban buong gabi. Ang elder ng demon sect na iyon ay talagang hindi simple. Inilagay ni Austin Cloud ang kamay sa loob ng damit. May hinahanap. Naglabas siya ng isang kahon. Pagkatapos ay binuksan ito. Sa kabilang panig, unti-unting nawawala ang formation. Ang alikabok mula sa ibaba ay umaakyat sa nasirang lugar kanina. Ang espasyo ngayon ay napakagulo. Hawak ni Amber ang sandata sa kamay. Nakatingin sa blood clot na nakahandusay sa kanyang paanan. Pagod siyang lumuhod sa lupa. Nagsalita si Melody Swordheart na nakatayo sa likuran. Nakakagulat talaga ang lakas ng pagsabog. Inalalayan ni Violet ang braso. Lumapit. Ito ang secret technique ng aming Purple Spirit Sect. Maaari kaming mag-ipon ng spiritual energy. Pagkatapos ay sabay-sabay na pakawalan. Lumapit siya para tulungan si Amber na tumayo. Ngunit masyadong halata rin ang kahinaan. Masyadong matagal ang pag-iipon. Masaya silang dalawang tumingin kay Melody Swordheart. Sa pagkakataong ito, maswerte rin at natulungan tayo ni fellow Taoist Melody. Ngumiti siya ng malapad. Iwinagayway ang kamay. Bumantong hininga. Hindi. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Na nagpamadali sa kanilang tatlo na tumingala. Tatlong maliit na hayop. Nanginginig ang katawan ni Amber. Pilit na nagsasalita. May isa pang natitirang commander na kailangang harapin. Nakatayo si Evil Cloud Ancestor sa itaas. Napapalibutan ng killer intent. Nang ahas kayong sirain ang pinaghirapan kong alagaan sa loob ng ilang dekada. Pilit niyang hinawakan ng mahigpit ang sandata sa kamay. Nang makita iyon ni Violet, pinayuhan niya si Amber. Sister Amber, huwag mo nang pilitin. Ang teknik kanina ay halos umubos na ng iyong spiritual energy. Nagsalita si Melody Swordheart na nakatayo sa tabi. Ang lugar na ito, ipaubaya mo na sa akin. Hawak niya ang espada sa kamay. Mga asul na liwanag ang bumabalot sa kanyang katawan. Inunat niya ang dalawang kamay. Nagpakawala ng maraming spell. Ngayon, kayong tatlo ay kailangang ilibing dito. Hindi mabilang na mga kamay ang sumugod kay Melody Swordheart. Hawak niya ang espada. Humiwa ng maraming beses. Azure Cloud Sword Technique. Ang atake ni Melody Swordheart ay tumagos sa atake ni Evil Cloud Ancestor. Direktang tumagos ito sa kanya. Nang malapit nang tumama ang mga kamay sa kanya. Kalmado lamang siyang nakatayo at ipinikit ang mga mata. Sa isang iglap, naduraj ang mga kamay na iyon. Ngumuso si Melody Swordheart. Pagkatapos ay sinulyapan si Evil Cloud Ancestor. Nagngalit siya ng ngipin. Nakatingin sa ibaba. Ang sitwasyon ay dehado na. Itinaas ni Evil Cloud Ancestor ang kamay. Sumisigaw. Tingnan natin kung ilang hiwa pa ang magagawa mo. Hindi siya pinansin ni Melody Swordheart. Sinabi lamang, bitak. Ang formation sa ilalim ng paa ni Evil Cloud Ancestor ay agad na nabitak. Ang mga piraso sa paligid ay naduraj din. Na nagpagulat sa kanya.
Napanganga si Evil Cloud Ancestor. Hindi makapaniwala. Tinarget niya ang butas na nasira na noon. Kinagat niya ang labi hanggang sa damyugo. Hindi ko inaasahan na mapipilit mo akong umabot sa ganitong punto. Itinaas ni Evil Cloud Ancestor ang kamay. Ginamit ang kanyang lakas. Itinuro niya ang langit. Isang daloy ng spell ang pumasok sa kanyang ulo. Ganoon ba? Ang kamay ay tila mas kulubot kaysa kanina. Dahan-daang bumababa. Ang mukha ni Evil Cloud Ancestor ay mas marami na ring kulubot. Nakatayo si Melody Swordheart sa ibaba. Nakatingin sa kanya. Nag-iisip. Ito. Inikot niya ang dalawang palad at itinapat sa isa't isa. Lumilikha ng isang bola. Naging mas nataranta si Melody Swordheart. Hindi maganda. Gusto niyang gumamit ng secret art. Mula sa likuran. Maraming atake ang tumama sa kanyang likod. Lumingon si Melody Swordheart sa likuran. Patay. Ang acupoint na naglalabas ng spiritual energy ay nasil na. Nagngalit siya ng ngipin. Nagtatanong, bakit kayong dalawa? Sila ngayong dalawa ay kontrolado na. Ang mga mata ay walang buhay. Hahaha. Ang aking blood clot technique ay hindi ganoon kadaling matatanggal. Ngumiti si Evil Cloud Ancestor ng tuso. Nag-utos. Numero 3. Numero 4. Dalhin niyo siya rito. Agad na sumunod ang dalawa. Nagsalita siya ng may pang-asar. Kahit may talento ka, sa harap ko, isa ka lang maliit na demonyo. Mahigpit na ipinikit ni Melody Swordheart ang isang mata. Kinagat ang ngipin. Gagawin kitang unang sakripisyo. Naging malaki ang kamay ni Evil Cloud Ancestor. Ang mukha ay masama. Sakripisyo para sa aking Great Array Condensing Heaven Blood Refinement. Kontrolado siya. Kaya't nakatayo lamang siya. Naghihintay ng kamatayan. Paumanhin. Sect Master at Master. Bilang core disciple ng sekta. Nabigo ako sa Demon Sect.